Tulong. Mga kapatid na babae, ako at si Xiaomo, napagdesisyonan naming magpakasal ng sabay. Ngayong araw, pakisamahan niyo kami at tulungan sa mga pinal na desisyon. Pagdating ng araw, padadalhan ko kayo ng malaking pulang sobra, siguradong ayos lang. Sagot namin kayo. Anong nangyayari? Hindi ba dapat patay na ako? Papasukin niyo ako. Nagkamali na ng nobya, tapos pati kasanggulo pa. Ako lang ang tunay na asawa ni Li Shuchen. Chen mo, anong kalokohan ang sinasabi mo? Kung hindi dahil kay Kiki, makakapagpakasal ka ba ngayon? Ang lakas ng loob mong magpanggap na si Kiki. Oo, maayos ang kasal ni Young Master Nie, at 2 oras na ang nakalipas mula nang matapos ito. Anong kabulukan ng realidad ito? Kayo muna ang bahala sa mga bisita. Ako ang susando sa kotse. Kiki, alam mo nang nagulo na. Bakit mo pa gustong maglaro ng kasal? Nagkamali na. Di nagkamali na. Ang ikasal sa sino, hindi naman basta napapalitan. Paano mo basta palit-palitin ang mapapangasawa? Paulit-ulit kitang tinulungan. Ikaw din ang pakiusap sa akin na magkasama tayong magpakasal. Kaya nagkaroon ng 2 magkaparehong plano. Paano mo nasasabi iyan? Huwag kang magpanggap na mabait, Tiyo. Hindi ba voluntaryo mo itong ginawa? Ang totoo lang. Ako ang nagpalit ng sasakyan ng kasal. Si Li Shuchen din ang nilagyan ko ng gamot. At ako na ang naging babae niya. Kapal ng mukha. Sa totoo lang, hindi ka makakakuha ng gusto mo. Pupuntahan ko siya ngayon. Huli na, ayaw niya sana noong una. Pero sinabi ko sa kanya na tumakas ka sa kasal, at tumakbo ka kasama ang ibang lalaki. Hindi ganoon iyon. Pupuntahan ko siya ngayon at lilinawin ko lahat. Huwag mo nang sayangin ang lakas mo. Kung hindi mo kaya, di mamatay ka na lang. Kung hindi mo kaya, di mamatay ka na lang. Binibini Cheng, Binibini Su. Ito ang budget plan para sa kasal na dinisenyo ng inyong dalawa. Pakitingnan. Hindi kaya napadpad ako sa 1 linggo bago ang kasal. Hindi nyo na kailangang tingnan pa. Yung suot mo lang palagi, wala man lang logo na damit. Magkano ba iyan? Noon, si Kiki ang mahalaga. Kami ni Kiki ay mababait na tao. Pati sa pagpapakasal, kasama ka pa rin. Dapat lang sambahin ka namin. Oo, kung hindi pumayag si Chen mo na magpakasal ng sabay, paano ko naisip ang ganitong kagandang plano? Xiaomo, dahil kayo ni Shu Chen ang swak sa isa't isa. Dapat noon palang tinakda na ang kasal. Ang ayos ng kasal. Hindi na kayo kailangang maghintay hanggang makauwi kami mula sa abroad. Kayo na mismo ang magdesisyon. Ang Li family ang nangunguna sa 4 na pangunahing angkan sa Jiangcheng. Sa pagkatao nila, mapagkakatiwalaan naman namin. Ayos po, Mama. Kung ganoon, ako at si Shu Chen na ang mag-uusap tungkol dito. Pagbalik ninyo, diretso na kayong dumalo sa kasal. Xiaomo. Ikaw, magpapakasal ka na ba? Sakto, ang boyfriend ko rin ay nag-propose sa akin. Gusto ko ring maging tulad mo, na magkaroon ng isang engranding kasal. Huwag kang mag-alala, matalik tayong magkaibigan. Pwedeng magkasabay ang kasal. Xiaomo, bakit hindi ka nagsasalita? Hindi ba masyadong mababa ang budget ng kasal? Mas mabuti na ikaw na ang magdesisyon. Noong nakaraang buhay, Kiki, ginamit mo ang tamad at paasa mong kasal para wasakin ang buhay ko. Sa pagkakataong ito, siguradong pababayarin kita sa lahat ng ginawa mo. Sa kapalit. Dahil nakapag-order ka na ng isang kulay na plano. Sige, piliin na natin ang tema at estilo ng kasal. Kayong dalawa, ang lahat ng tema ng kasal na ito ay pawang live shot. Pwede naman. Pero, Kiki,
Ang buong kasal ay kumakatawan sa mukha ng lalaki. Talaga bang hindi mo na kailangang pag-usapan iyon sa boyfriend mo? Heto nga, hindi pa namin siya nakikita. Bakit hindi na lang natin siya tawagin dito? Makilala muna siya ng lahat. Oo nga, Kiki. Curious din kaming lahat. Anong klaseng lalaki ba ang nakapagpakasal sa iyo ng biglaan? Isama na lang siya rito. Parang narinig ko na noon na sinabi ni Kiki na isa raw siya sa 4 na pinakatanyag sa Jiangcheng. At ngayon, sobrang abala niya at hindi man lang natatapak sa lupa. Paano ko naman siya guguluhin? Ay grabe, hindi pa nga kayo kasal. Sobrang sakit na ng loob mo. Ang sweet naman. HMM. Natural lang yan. Sabi niya, ang kasal daw ay pangarap ng bawat babae. Sa lahat ng bagay, ako ang masusunod. Basta masaya ako, ayos na. Tema ng venue ng kasal ni Xiaomo. Ano ba talaga ang gusto mong piliin? Magkapatid tayo. Kung gusto mo, pumili na lang tayo ng pareho, para ipakita ang lalim ng samahan nating magkapatid. Parehong kasal. Lahat nagsisimula sa 2 kasal na magkapareho. Don't you fade in my dream. Don't walk away. Come away with me. Take me back to your side. Coming home. Hindi ba sa banquet hall ginaganap ang kasal ko? Bakit napunta sa nayon? Ha? Hindi ba ito ang kotse ng kasal ko? Sabi ko na nga ba, sumakay na kami ni Kiki sa ibang kotse. Hindi ba ito ang kotse ng kasal ko? Sabi ko na nga ba, sumakay na kami ni Kiki sa ibang kotse. Hindi pwede, kailangan kong bumalik at palitan. Buksan ang pinto. Hatid mo na ako pabalik. Naghihintay pa ang kasal ko. Hindi na ako makakabalik. Dito ka na lang mabulok. Bilis, umalis ka. At ano pang kailangan mong i-report kay Miss Su? Si Kuya Su ang nag-utos sa iyo na gawin iyan, hindi ba? Imposible. Talagang imposible. Buksan mo ang pinto. Hoy. Chen mo, hindi ba sapat na galante kami ni Kiki sa iyo noon? Kain, lahat ng suot at gamit mo, galing sa pagkakalapit namin kay Kiki. Kahit ang tema ng dekorasyon ng kasal ngayon, kapareho mo rin. Bakit ka pa nag-aatubili? Huwag kang magpaka-plastic. Baka doon ka magpahinga ng kalahating araw at hindi man lang magsalita. Humabol ka pa nga. Pare-pareho naman tayong nagtatrabaho sa Citigroup. Noong una mong buhay, hiniling ni Sukiki na huwag ilantad ang pagiging anak mayaman ko. Kung hindi ay pagdidiskitahan ako ng mga empleyado. Siya pa ang nagmamaneho ng kotse ko para sunduin ako paglabas ng trabaho. Xiaomo, sumakay ka na. Gamit ko ang sariling card ko. Libre ang hapunan para sa lahat. Salamat, kuya. Napakabait mo talaga. Akala ng lahat, mayabang na mayaman siya. Na nakasandal lang ako sa kanya bilang assistant, hindi na nakapagtataka. Sa mga pinagagawa niya, ni isa walang nagduda. Sige na, sa picture lang, walang makikitang kakaiba. Bumili ka na lang ng damit online. May pagkakaiba rin naman ang damit na pangdamit at pangsenta. Normal lang na hindi nakahanap si Xiaomo ng gusto niya. Kung wala kayong nagustuhan, may iba pa kaming mga sample haul na may iba-ibang tema. Pwede ko kayong dalhin para tingnan. Ayos yan. Tara na, Xiaomo. Diretsong pumunta na tayo sa venue. Ha, Chen mo. Huwag mong isipin na dahil hindi ka nagsasalita, makakatakas ka na lang. Mula ngayon, ang lahat ng sa iyo. Unti-unti kong aagawin ang lahat iyon. MS Su MS Chen. Ang tema ng Love Wins ni Brother Sheng na ito, ang pinakahinahangad, ang ayos ng lugar. Ito rin ang pinaka-inirekomenda namin para sa seremonya ng kasal sa kapilya. Talagang elegante at makajos ito ang paborito kong estilo. Mukhang ito na ang piliin natin. Hindi ito ang paborito kong estilo. Hindi ibig sabihin yan ay may pinapangako ako sa inyo. Ang ganda ng temang pwedeng pagpiliin. Ang dami mo pang reklamo. Huwag kang paimportante sa harap ko. Nakakainis ang arte mo. Noon pa lang hindi mo na dapat tinanda ko na pareho ang tema ng kasal. Tama na nga. Kaibigan naman tayong lahat. Tigilan nyo na ang awayan, naiipit na ako rito. Hindi mo man lang tinanong ang hilig ni Xiaomo ng maaga. Xiaomo, anong estilo ba talaga ang gusto mo?
Hindi masama ang temang hardin. Ito ang pipiliin ko. Ang bulaklak ba sa temang ito ay tunay na bulaklak? Oo, MS Su. Ang disenyo naming ito ay tinawag na hardin ng mga kwento. Ang mga bulaklak at lunti ang dekorasyon. Lahat ay gamit ang pinakabagong teknolohiya sa pagpapanatiling sariwa. Tinitiyak naming sa mismong araw ng inyong kasal. Mananatiling kasing sariwa at busog na busog gaya noong kakapitas pa lang. Xiaomu, allergy ako sa pollen. Baka mas mabuting huwag na lang nating piliin ang temang ito. Oo nga, allergy ako sa pollen. Tahimik ka, mukhang sadyang gusto mong mapahamak si Kiki. Hindi ba talaga masasama ang hangarin mo? Ginagamit mo lang ang temang katulad ng kay Kiki para gumanti pagkaraan ng 4 na taon. Sa tingin ko inggit ka lang at naiinggit ka pa. Hoy, huwag kang basta-basta magsalita. Kung gusto mong pumili ng kaparehong tema, pwede namang si Kiki ang magpasya niyan. Dahil pinagdududahan ninyo ako, hardin ang pipiliin ko. Pwede ring awit ng simbahan. Sapat na siguro iyan. HMPH. Mukhang may napili ng tama ang dalawang binibining ito. Sige, maghahanda ako ngayon ng 2 opsyon para sa inyo. Magkaibang tema ng kasal. Hindi pwedeng dalawa. Hindi pwedeng dalawa. Bakit? Kiki, bakit hindi pwede? Oo nga, Kiki. Kung may allergy ka sa pollen, ibig sabihin hindi talaga bagay sa iyo ang temang hardin. Huwag mo nang pilitin ang sarili mo. Nakakadiri. Kung ayaw mo ng kaparehong tema ngayon sa mismong lugar, ang mahalagang gown at sasakyang pangkasal sa dulo, ay siguradong magkakaiba. Paano ako makakapagpakasal sa lidyang gamit ang palusot na iyan? Xiaomu. Totoo lang, hindi naman ganoon kalala ang pinsan ko. Basta iwasan lang ang liryo at rosas, wala nang problema. Itong tema ng kasal, pwede bang ipaayos ayon sa listahan ng mga bulaklak? Oo, MSC. Maaari naming ayon sa inyong pangangailangan. Gumawa para sa inyo ng ligtas na listahan ng mga bulaklak na paadya. Mamaya sasabihin ko sa inyo ang mga kailangan ko. Ang kasal naming dalawa ay nakatakda sa kaparehong hardin na ito. Xiaomu. Wala kang pakialam, di ba? Syempre hindi. Kiki, masyado ka lang mabait. Hindi mo makita na sadyang ginagawa niya iyon. Saan ka nakakita ng ganyang klase ng magkapatid na babae? Hindi ko na talaga kaya tingnan pa. Hindi ba dapat magpatawad at magparaya ang magkapatid? At saka ang pagpapaayos ng mga bulaklak ay hindi naman mahirap. Ang mahalaga, pareho kami ni Xiaomo ng tema ng kasal. Mga binibini, kumpirmado na ang tema ng kasal namin. Tara, pumili na tayo ng gown. Dito po kayo, pakiusap. Ah. Wow, Kiki. Napakaganda ng gown na ito. Ang piliin ng isang ito, ganito rin ang gown. Noong una, pinayuhan pa nga ako ni Kiki na dapat ang Randy ang kasal. Ang makakasuporta lang sa ganoong dating ay isang marangyang gown. Saka lang babagay sa pagkakakilanlan ko bilang anak ng pamilya Cheng. Kaya ito rin ang pinili ko na kapareho niya. Hindi ko inasahan na sa araw mismo ng kasal. Nagkamali ang mga kamag-anak at ang nobya. Kung sa buhay na ito, ipipilit kong hindi pumili ng kapareho niyang gown. Siya. Ano pa kaya ang mangyayari? MS. Chen. MS. Chen. Ang gown na ito, buong katawan ay handmade ang tahi. Ang 300 carat na crystal ay ang bestseller ng aming tindahan. Wow! Ang ganda talaga. Talagang maganda itong gown na ito. Bagay na bagay sa kasal ko. Mia, ito na lang ang piliin natin. HMM. Hindi masama ang gown na ito. Pero gusto ko pa ring subukan ang mas gusto ko. Ito ang kukunin ko. Talagang simpleng probinsyana. Sa napakahalagang okasyon ng kasal, talagang pipili ka pa ng mukhang walang dating. Mukhang may self-awareness naman siya. Alam niyang hindi niya kayang buhatin ang napakagarang gown na ito. Walang problema. Kailangan pa talagang sukatin ang gown bago malaman kung bagay o hindi. Ito na rin ang isukat ninyo sa amin. Oh, maganda talaga ang panlasa ng 2 dalaga. Pero ito na lang ang pinakamaliit na size. Baka hindi kasya kay MS. So, pinakamaliit na size na lang talaga. Ano ngayon? Kiki, hindi na kami kasya sa iisang klase ng damit. Kung ganoon, huwag mo na lang subukan. Hindi.
Kahit hindi ko isuot, paano mo malalaman na hindi kasya? Gusto ko pa ring subukan. Talagang magkasintulad ang mga katawan natin. Bakit hindi kakasya? Napakasama pa ng serbisyo. MS. Rereklamo namin kayo. Pasensya na, MS. So, kukunin ko na lang ito para sa inyo. MS. So, nakakaawa siya, pero napakatigas ng ulo. Kung ayaw mong magpasakop, hihintayin ko na lang mapahiya ka. Mukhang medyo masikip ang gown. Kung ganoon, huwag mo na lang subukan. Hindi. Kahit konti, ayos lang. Pilitin mo pa. Ang ganda ng katawan ko. Hindi ako naniniwalang hindi ko ito maisusuot. Oo, Kiki. Kung gusto mo, huminga ka pa ng malalim. Higpitan mo ang tiyan mo. Siguradong maisasara iyan. Bilis, bilis, bilis. HMM. Lakas pa. Hindi na kaya, kuya, hindi na talaga maitaas kahit isa. Hindi ba pwedeng gumamit kayo ng lakas? Masyado kang mabilis, mali ang paraan ninyo. Ako na. Kiki, sinira mo na yata ang gown. 这是把婚纱给撑破了。 MS. Cheng, ano pong ibig ninyong sabihin na nasira ang gown? Wala, hindi nasira. Kumitid lang ang tahi ng gown. Kumitayin lang, ganyan ba talaga iyon? Kuya, tingnan mo, malinaw na napunit na ito. MS. So, pakibukas po ng pinto. Kailangan kong tingnan ang lawak ng pinsala sa gown. Kung hindi, hindi ko maipapasa sa kumpanya ang report. Nandito na, buksan mo na. Huwag munang buksan ang pinto. Mag-isip muna ako ng paraan. Natakot ka ba na baka pumasok siya at makita? Baka sakaling mapalitan pa. Ay, huwag mong buksan ang pinto. Ano ba ang ginagawa ninyong nakatayo lang dyan? Bilis, tumulong kayo dito. Buksan niyo agad ang pinto, Miss Su. Ay, sige na nga. Oo. Talagang napunit ang wedding dress ni Miss Su. Ano ba ang sinisigaw nyo? Isang wedding dress lang ang napunit ko. Konting punit lang naman. Ang taas din ng kilay nitong si Aya. Miss Su, ang wedding dress na ito ay espesyal na ipinadala mula sa France. Sa buong bansa, dalawa lang ang ganito. Wala nang mas hiwaga pa sa gawaing may mga kristal at puntes. Akala mo ba kulang sa pera ang maliit na prinsesa mo? Narinig nyo ba iyan? Ang pamilya namin ni Kiki ay maraming pera. Huwag na nating pag-usapan ang wedding dress na iyan. Kahit buong kumpanya pa ninyo, kaya naming bilhin. Ikaw na ang magsabi, magkano ba ang wedding dress na iyan? Bayaran ka namin, tapos na. Aba, kapal talaga. Bilang bridesmaid, syempre kailangan yung ayusan ng bongga. Ang damit ng bridesmaid doon at ang mga aksesorya dito. Pumili na lang kayo ng bahala. Totoo ba iyan? Napakabuti naman. Huwag na kayo, Miss Su, hindi pwede yan. Ay, ano ba naman ito? Sandali, ito na para sa iyo. Ito ba sa iyo? Ibigay mo sa akin, tingnan ko nga ayan. Sa akin na, tingnan ko nga. Ito rin, akin na rin yan. Huwag niyo akong agawan. Ikaw, lumayo ka nga. Sa akin ang isang ito. Miss Su, hindi talaga ordinaryo ang wedding dress na ito. Kailangan ninyong magbayad ng 800,000 ayon sa presyo. 800,000. Kukonti lang ang burden nito. Bakit 800,000 ang halaga?
Nawalan na ba kayo ng ulirat? Sa tingin lang ni Sukiki, sa kakapiranggat niyang paningin, paano niya makikilala ang gawa ng isang master? Linawin niyo na lang at itanong ninyo. Ang suot ninyong ito, ay gawa ng isang namungunang French wedding dress designer. Ang kamay ni Matya. Nasira niyo siya ngayon. Kailangan ninyong magbayad ng 800,000. Oo. 800,000. Saan ako kukuha ng pera na hiningi ni Chen mo nitong mga taon? Ang nagastos ko, halos 800,000 na lang ang natitira. Kapag binayaran ko ang wedding dress na ito, hindi na ba ako makakabili ng iba? Kuya, tingnan mo. Ano bang ginagawa nyo? Sino ang nagsabing kunin nyo iyan? Hindi ba sinabi kong pumili lang kayo ng bahala, tapos ako ang magbabayad? Hindi naman kami kumuha ng marami. Baka pati 800,000 ay mailabas mo rin. Ang dami naman ang sinasabi mo. Paano ako mawawalan? Ayaw ko lang sa pangit ninyong napili. 800,000, tama ba? Sige na nga, sige na nga. Ang 800,000 para kay Kiki ay parang barya lang. Huwag na kayong umaktong parang nagwawalis ng interes. Tama po, Miss Cheng. Xiao mo, tingnan mo, sira na ang wedding dress ko. Mas mabuti sigurong piliin na lang natin ang magarang isa. Hindi pwede iyan. Gusto ko itong design na ito ni Matya. Low-key pero high class. At saka, sira na rin naman ang isang ito mo. Sa tindahan ay may isa pang buo pa, hindi ba? Nakakahiya naman sa iyo, Miss Chen. Ipinili ko na ang wedding dress ni Matya, ni Miss Chen. E paano naman si Miss Su? Bakit si Chen mo lagi na lang akong sinasalungat ngayon? Pero kung hindi niya pipiliin ang parehong wedding dress, ang plano ko, talagang babagsak ng todo. Bakit si Chen mo lagi na lang akong sinasalungat ngayon? Pero kung hindi niya pipiliin ang katulad na wedding dress, mukhang palpak ang plano ko. Sa totoo lang, medyo binuksan ko lang ang linya. Balik na lang ako at ayusin. Pwede pa ring isuot. At maganda talaga sa katawan ang Maria Nata. Bet ko rin ito. Pero napunit na ito ng ganito. Ang kasal ay napakahalagang panghabang buhay na usapin. Ang pagsuot ng sirang wedding dress, malas na agad. Kiki, hindi ka ba talaga nagmamalasakit? Ayos lang iyan. Balik mo lang at ayusin, parang bago rin. Sige na, kung wala kang pakialam. Tapos na ang fitting. Doon na tayo sa pagpili ng sasakyan para sa kasal. Sige, mga binibini, dito po. Momo, maghintay ka lang. Pagkatapos ng seremonya, paiiyakin kita habang nagmamakaawa sa akin. MS. Su. MS. Cheng, ang sasakyang ito ang pinakabagong modelo ng aming tindahan. At ito rin ang pinakairekomenda sa budget package, pangkasal talaga. Siguradong sisipat ang sasakyang ito sa inaasahan ng dalawa sa kasal. Ang ganda talaga ng sasakyang ito. Ito ang gusto kong style. Momo, ito na lang ang kunin natin. Ang kotse na ito. Hindi ko masyadong gusto. Masyadong mabigat at magaspang tingnan ang mga linya. Chen mo, bakit ganito na naman? Ang owa mo naman. Kung masyado kang mapili, bakit hindi ka nalang maghanap ng sarili mo? Dahil lahat kayo ay tingin na owa ako, edi ako na ang aalis. Ay, sige na. Ang magagandang bagay, kailangan talagang pagpilian ng maigi. Kaunti lang ang salita ng lahat, ha? Mga hanggal. Kinaya ko nang ang tiisin ang tema ng kasal at ang drama sa wedding dress. Kung magkakamali pa sa wedding car, siguradong pagpapagandahin ko ang hitsura nila. Nandito na ang lahat ng wedding cars, Miss Momo. Alin ba talaga ang gusto mo? Ito ang pipiliin ko. Pasensya na, MS. Chen, wala sa nakol ang budget package ng dalawa ang sasakyang ito. Kung gusto ninyong i-order ito, kailangan ng dagdag na gastos na 1,000,000. 1,000,000. Ay, 1,000,000. Sige, ako na ang bahala. Sandali lang, Momo. Pasok naman sa budget range natin ang kotse na ito. Hindi naman gaanong mataas ang value nito. Bakit hindi na lang ito ang piliin natin? Ah, okay. Sabi ko na nga ba.
Pero gusto ko talaga ito. Paano mo susukitin sa halaga ang bagay na gusto mo? Ano ngayon? Napuputok ko na nga lang ang pera ko sa wedding dress kanina. Tapos magdadagdag pa ako ng 1,000,000 ngayon. Saan ko huhugutan ng pambayad? Kung ayaw kong pareho ng sa kanya ang wedding car, wala na akong magagawa kundi palitan ang 2 wedding car. Palitan. Kiki, mukhang hindi mo talaga gusto ang modelong ito. Kung ganoon, piliin mo na lang ang gusto mong model. Huwag mo na akong pakialaman. MS. Cheng, naipareserba na po namin ang iyong wedding car. Para sa mga detalye, makikipag-ugnayan po kami sa inyo. MS. Kailangan po bang Iris Urba ang sasakyang nagustuhan ninyo kanina? Hindi. Gusto ko ang kapareho niya. Sige po. MS. Paano po ninyo gustong magbayad? Ayan na nga. 可可， Bakit ngayon, credit card na? Kiki, bakit credit card na 怎么 ngayon? 是信用卡？ Oo nga, Kiki, hindi mo ba sabi na mayaman ang boyfriend mo? Buwan-buwan daw ay binibigyan ka niya ng 1,000,000 na panggastos. Bakit biglang bank card na lang? Ngayon ay naging credit card na. Oo naman, hindi ba sinabi mo sa amin? Ang tinutulungan mo ay si Chen mo. Kaya mo ba siya tinutulungan sa pagpapakasal? Nabayaran na lahat ni Chen mo. Baka naman ikaw na lang ang may 800,000. Ang gastusin sa kasal ay sobra na. Nailagay ko na lahat ng pera ko sa stock market para may panangga sa anumang mangyari. Binigyan ako ng nobyo ko ng credit card na ito pang emerhensya. Hindi ito bagay na magagamit sa ganitong sitwasyon. Ganito pala ang nangyari. Kaya pala, paano namin hindi makukuha ang mga balitang ito? Oo nga, talagang maalaga ang nobyo mo. So Kiki, pati credit card pang emerhensya naisip niya. So Kiki, kulang ka pa rin sa pakiramdam. Kung may pang emerhensya, mas mabuting ilabas mo na agad. Nailigtas mo pa kami sa kaba. Hindi ko lang gusto na makita ninyong maraming credit card ko. Ang galing mo, Xiao mo. Baka naman may sama ka ng loob. Pinili ko ang wedding car na kapareho mo. Bakit naman ako magkakaroon ng sama ng loob? Nakikita ko lang na alanganin ka. Baka mawala sa iyo ang sentro ng atensyon. Xiao mo. Talagang magaling ang mata mo. 显得 Magandang binibini, 称赞姐 MS. 苏小姐。 Su, taos puso kong binabati kayong dalawa, at sana magaan ang loob ninyong dalawa. Siguradong sa araw ng kasal, ipapakita namin sa inyo ang isang perpekto at napakaganda na resulta. Hindi namin bibigwin ang inaasahan ninyo. Sige, sobrang inaabangan ko yan. HMP, Chen Mo. Ang dami nang naging ikakasal sa pamilya ni Li Shuchen. Chen Mo, lahat ng meron ka. 是名树。 Pera, 你拥有的一切， katayuan, at pati si Li Shuchen. 还有厉书晨， Sa akin na lahat. Ngayon ko lang hinintay ang araw na ito. 我终于等到了。 So Kiki, ano bang nangyayari sa iyo? Wala ako. Naisip ko lang na malapit nang pumasok sa kasal na pinagtutukan ng lahat, ang wedding hall. Kaya hindi ko mapigil ang ma-excite at makaramdam ng saya. Oo nga, so Kiki, kaya tutulungan din 我也会 kitang. 替你。 Maigi mong pangalagaan ang nakakahilong kaligayahang ito. Kayong dalawang bagong kasal, sakay na po. Excuse me, Su. Ah. Ay, ingat, ingat, ingat. So Kiki. Ang plano mong pagpapalit ng mapapangasawa. Bigong-bigo. Ha? Anong nangyayari? Hindi ba't dapat tama ang pagkakasara ng pinto ng wedding car? Hindi pwede. Hindi siya pwedeng pumasok sa Lee family. Ako lang ang pwedeng maging misis ng Lee family.
Tumigil kayo para sa akin. Sukiki, ano na naman? Nasa kaliwa ang wedding car mo. Tama, Sukiki. Nakasakay na sa wedding car si Chen mo. Bilisan na rin natin. Huwag ninyong sayangin ang oras. Tama si Sukiki. Sige na, alis na tayo. Ay, mali. Si Chen mo ang nakasakay sa akin na wedding car. Ano? Si Chen mo ang sumakay sa wedding car mo. Ikaw ba si Sukiki, MS? Su, ako ang tagasagot sa paghatid sa inyo. Ang wedding car mo ay ang nasa kaliwa. Tama, anong sabi mo? Hindi ko alam na ako ang sakay sa wedding car ko. Hindi, MS. Su, hindi ganoon ang ibig kong sabihin. Sinusunod ko lang ang proseso ng wedding company para sa pagsundo sa inyo. Malinaw sa listahan na nakaupo kayo sa wedding car sa kaliwa. Paano magkakaroon ng problema roon? Oo nga, Sukiki. Dahil wedding company ang nag-ayos nito. Siguro, hindi ka nga nagkamali. Dahil ba masyado kang kabado kaya nagkamali ka? Oo nga, Kiki. Kahit magkapareho ang modelo ng sasakyan sa wedding convoy ninyo, magkaiba pa rin ang plaka. Kung nag-aalala ka, pupunta ako at i-check ko ulit ang pangalan. Bakit naman, Kiki? Bakit hindi ako pwedeng pumunta? Dahil ako. Hindi pwede. Hindi pwedeng mapansin ng dalawang handle na iyon na napalitan ang plaka. Kailangan nilang magamit ako ulit. Jiang Xiao. Sa totoo lang, si Chen mo pala ang gustong magpanggap na ako at pakasalan si Li Jiang. Ano? Si Chen mo ang magpapanggap na ikaw. Oo, si Chen mo ang gustong magpanggap na ako at pakasalan si Li Jiang. Ano? Si Chen mo ang magpapanggap na ikaw. Tama. Alam na alam ninyo iyan. Naiinggit sa akin si Chen mo mula pa noon. Pero dahil sa pinahalagahan ko ang matagal naming pagkakaibigan, pinagbigyan ko siya palagi. Hindi ko inakala na maglalakas loob siyang magpanggap at palitan ako sa pagpapakasal. Sobra na iyon. Sinabi ko na nga bang buong puso niyang gustong makipagkasundo sa iyo. Sa mismong kasal pa talaga. Ibig sabihin, matagal na pala niyang pinagplanuhan ito. Gusto niyang agawin ang pwesto mo bilang asawa ni Li Taytay. Hindi natin siya dapat palusutin. Kiki, ano ang dapat nating gawin? Gusto kong hanapin ninyo siya agad. Tapos ikulong ninyo siya. Tandaan ninyo, kahit kailan, huwag ninyong hayaang makaalis siya sa paningin ninyo. Walang problema. Susundin ka namin. Kiki, ikaw naman. May mas mahalaga pa akong gagawin. Dito mismo ang pahingahan ng sekretaryo, Chen mo. Huwag mong akalaing dahil nakasakay ka na sa wedding car ay madali ka nang makakapagpakasal. Ang gagawin ko ngayon ay ang magkaroon ng anak kapag pinapantalang si Chen mo bilang pekeng takas sa kasal, at naging babae na ako ng sekretaryo. Ako na ang magiging tunay na Li Taytay. Ang gagawin ko ngayon ay ang magkaroon ng anak kapag pinapantalang si Chen mo bilang pekeng takas sa kasal, at naging babae na ako ng sekretaryo. Ako na ang magiging tunay na Li Taytay. Ito para sa groom. Ako ang bride ngayon, ibigay mo na sa akin. Heto. Hintayin mo lang at inumin mo itong espesyal na alak. Sekretarya Shen. Xiao mo, bakit ka nandito? Hindi ba sinabi ni Godfather na bago magsimula ang kasal, kayong dalawa ay bawal magkita? Bakit parang kabado ka? O may inihatid kang espesyal na alak para sa akin, para makapag-relax naman ako.
Bakit hindi mo pa iniinom? Inumin mo na, bilis. Baka kapag nahuli pa, mahalata ka, at magkakagulo pa. Ganyan ka pa rin talaga. Talagang wala akong magagawa sa iyo. Sige na, magsisimula na ang kasal. Inumin ko na itong alak. Umuwi ka na ng maaga, ha? Sa pagkakataong ito, tama na talaga ang nakasakay ko sa wedding car. Shu Chen. Sa wakas ay may tutuloy na natin ang kasal ayon sa usapan. Ano? Bakit ka tumigil? Jiang Xiao. Lin Lin. Hindi ba kayong dalawa ang nakasakay sa wedding car kasama si Sukiki? Bakit kayo nandito? Anong balak ninyo? Bitawan ninyo ako. Ano ba ang pakay ninyo? Wala naman. Pahinga ka muna. Makipagkwentuhan lang kami. Wala naman akong maipagkwentong mabuti sa inyo. Malapit nang magsimula ang kasal. Bitiwan mo ako. Ano bang problema mo? Tama nga ang sinabi ni Kiki. Gusto mo talagang ipalit si Kiki at ipakakas kay Li Jia. Kaya sinadya mong sabihing pagsasabayin ng kasal. Tapos papalitan mo pa ang kotse na maghahatid kay Kiki sa kasal. Chen mo, ang talino mo rin pala. Huwag kang makapalang mukha. Kayong dalawa, mga hanggal. Naunahan pa siya ng masamang ulat sa akin. Bitiwan mo ako. Hindi namin hahayaang makalabas ka rito ngayon. Mabuti pang tumahimik ka na lang dito. Tama, si Kiki lang ang ikakasal kay Lizong ngayon. Bawal kang pumasok at gumalaw-galaw sa bulwagan ng kasal. Apo, kahit na nakasakay ako sa bridal car, hindi kailanman basta-basta magpapatalo si Sukiki. Noong nakaraan, hindi lang niya pinalit ang bridal car. Binigyan pa niya ng gamot si Xu Sheng. Delikado si Xu Sheng. Nakuha na ang isda sa hook. Tara na. Mabuting babae. Hindi ikaw si Xiao Mo. Kung sino ka, ako si Xiao Mo. Shu Chen, mukhang lasing ka at nalilito ka na. Hindi. Hindi si Xiao Mo. Akin ang kasal ngayon. Tingnan mo, nakasuot na ako ng wedding gown. Kung hindi ako si Xiao Mo, sino pa ba? Sino ka talaga? Ah. Paano ka nakapagdamit ng wedding gown na parang sa maliit na demonyo? Bigyan mo ako ng gamot. Ano ba talaga ang pakay mo? Sorry po, Mr. Wei, hindi ko po iyon sinasadya. Ang pangalan ko ay Sukiki. Ako ang matalik na kaibigan ni Chen Mo. Ayokong lokohin ka, at lalong ayokong saktan ka. Pero, kung hindi ko gagawin ito, wala akong maipapaliwanag kay Xiao Mo. Anong ibig mong sabihin? May nangyari ba kay Xiao Mo? Hindi po, maayos na maayos si Xiao Mo ngayon. Sabihin mo na. Kung ganoon, ako na mismo ang kakausap sa kanya ng malinaw. Umalis na si Xiao Mo. Tumakas siya sa kasal. Anong sabi mo? Pananggakuan ko siyang magpakasal. Sabi niya, tatakas lang daw siya ng tatakas. Kailangan ko siyang hanapin at linawin ito. Hindi pwede. Huwag ninyong gisingin ang maliit na halimaw. Siguradong hindi iyon bigla ang desisyon. Sigurado, matagal na siyang may ibang mahal. Ilang beses na niya itong ipinagtapat sa akin. Nakasama mo siya. Mula umpisa hanggang dulo ay para sa kapakanan ng pamilya. Wala siyang kahit kaunting tunay na damdamin para sa iyo. Takot lang siyang kapag bumitiw siya, hindi mo siya palalayain. At mas takot siyang hanapin mo ang katarungan kaya siya masasaktan. Nagplano siya ng dalawang magkaparehong kasal. Ang pakay ay ipaikakas sa akin siya. Nagplano siya ng dalawang magkaparehong kasal. Ang pakay ay ipaikakas sa akin siya. Ano ang sabi mo? Ang resulta, ginawa niyang kasunduan sa negosyo ang engagement namin. Parang liham na dumarating pag may tawag at umaalis pag may utos. Mr. Lee, bawat salitang sinabi ko ay totoo. Pwede mong ipa-check anumang oras. Sa pangalan ni Chen Momo, sapat ng pambawi sa bayad para sa dalawang kasal ko. Ha? Tapos na. Tatawagan ko na siya ngayon at personal na ipaliliwanag.
Mr. Lee, narinig mo ba iyon? Chen mo, sigurado hindi na siya babalik. Ang pinakamahalaga ngayon ay, hindi dapat masira ang kasal mamaya. Akala mo ba sa harap ng buong Jiangcheng at ng lahat ng sikat na tao sa Lee family, pwede mo lang basta-basta ipahiya ang sarili mo? Napakaasikaso mo pala. At gagawa ka pa ng dahilan para mag-leave. Pero ano ba ang basihan ko para magtiwala sa iyo? Sinasabi mong lumalapit ka sa akin. Ano ba talaga ang pakay mo? Ayokong maloko ka lang nang hindi mo namamalayan. Mr. Lee, sa totoo lang, matagal na kitang hinahangaan. Ano mang gawin ko para sa iyo, bukal iyon sa loob ko. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Hindi ka namin hahayaang makalabas ngayon. Oo, malapit nang magsimula ang kasal nila Mr. Lee at Kiki. Akala mo ba patay na itong damdamin ko? Hayaan mo akong tumulong sa iyo, Mr. Lee. Hindi pwede. Kailangan kong makaalis agad para pigilan si Sukiki. Shu Chen. Kailangan mo akong hintayin. Bumangon ka na. Hindi natin pwedeng hayaan na sirain niya ang kasal ng kuya. Huwag na huwag kang maloloko ni Sukiki. Shu Chen. Hayaan mo akong tulungan ka. Sisiguraduhin kong magiging kontento ka. Sinasabi mo bang ang pakay ko sa paglapit sa iyo? Pamamaraan lang. Mas mabuting manatili na lang ako sa tabi ni Grandma. Shu Chen, wala akong kailangan. Ang babaeng lumalapit sa akin ay tiyak na may ibang balak. Ni ang pananahimik niya, hindi pa rin maituturing na eksepsyon. Ikaw. At ano raw ang eksepsyon? Mr. Lee, malinaw na malinaw, tapos na ang lahat. Tinalikuran ka na ni Chen mo. Su Chen, alam kong hindi mo ako pinaniniwalaan, pero hindi mahalaga. Basta makita mo lang ang totoong sitwasyon, at hindi ka na muling pagtataksilan. Lahat ng gagawin ko, sulit. Iba ka talaga sa kanila. Kung aalagaan mo ako, maaari mo rin akong mahalin ng tapat tulad mo. Hindi ba ang ganda noon? Shu Chen. Sa totoo lang, kailangan mo lang ng isang babaeng magmamahal at mag-aalaga sa iyo. Hindi kayang gawin ni Chen mo. Kaya ko. Ikaw. Tama ka. Dahil si Chen mo, pinili niyang gamitin ang ganitong paraan ng pagtakas sa kasal para ipagkanulo ako at ang Lee family. Bakit hindi ako pwedeng pumili ng iba? Lee Shu Chen, naniniwala ka talaga sa mga salita niya. Ang kasinungalingan ni Sukiki. Tama ka. Dahil inalagaan niya ako, pinili niyang gamitin ang ganitong paraan ng pagtakas sa kasal para ipagkanulo ako at ang Lee Group. Bakit hindi ako pwedeng pumili ng iba? Lee Shu Chen, naniniwala ka pa rin talaga sa mga salita ni Sukiki. Ang kasinungalingan ni Kiki. Hindi si Shu Chen ang unang nagsabing tutulungan ka niya. Bakit? Ngayon ka lang nagdalawang isip. Huwag kang mag-alala. Kaming dalawa, hindi na kami babalik kay Chen mo. Ngayong leave namin, hindi na. Sa walang kwentang babaeng iyon. Kaya sino ang bride ngayon? Para sa akin, hindi mahalaga. Ayos. Sinasabi mo bang ang isang taong tulad ko? Isang taon ko ng damdamin, ni hindi tumatalo sa 3 salita at 2 pangungusap ng iba, at sa pangalan ng pamilya mo. So Kiki, inuubos mo na ang lahat ng paraan, para palitan ako at agawin ang atensyon. Nananaginip ka lang. Hindi kita hahayaan na makuha ang gusto mo. Hello. Ano, 10 minuto na lang at magsisimula na ang kasal. Sinadya kong pumunta rito para ipaalala kay Mr. Lee. Hindi na kailangan. Ang pagpaalala. Kung hindi, wala nang magandang palabas. Dumating na ang bride. Siya ba ang manugang ng pamilya Lee? Ang ganda niya talaga.
Ang gandang tingnan ng bagong nobya na ito. Matagal ko nang narinig na ito nga. Sa unang kasal, nagkalaglag ng malaking dot ang pamilya ng babae. Tinulungan pa nilang makuha ng pamilya Lee ang isang proyektong lampas sa 100,000,000 para umusad ng maayos ang proyekto. Ang pamilya Lee na ito, wala man lang silang ibinunyag na kahit ano tungkol sa pagkatao at pinagmulan ng babae. Naman. Napakakaiba rin ng bagong lalaking ikakasal na ito. Ang turing kay Lee Jia ay napakataas. Bakit nila hahayaang mag-isa ang bagong nobya sa loob ng pila? Kung kumalat iyan, ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Salamat sa inyong lahat sa kabila ng pagiging abala. Narito ako ngayon para sa kasal ko kay si Su Chen. Alam kong punong-puno ng tanong ang mga isip ninyo sa sandaling ito. Bakit ako lang ang nakatayo rito? Ngayon, gusto kong gamitin ang pagkakataong ito para linawin sa inyo ang isang bagay. Ano? Ha? Chen mo, ang tapang mo ha. Nagpunta ka pa talaga rito para magpanggap na bagong nobya. Chen mo, ngayon ang malaking araw ng kasal ni Kiki. Kung manggahas kang gambalain ang kasal, hindi kita palalagpasin. Hindi naman ito ang bagong nobya sa entablado. Sino siya? Nagkalakas loob siyang magpanggap sa kasal ng pamilya Lee. Akala niya ba madali lang lampasan ang pintuan ng pamilya Lee? Magpanggap pang para sa pamilya Lee. Sa tingin ko, talagang sawa na ako sa buhay. Kaya pala matagal nang hindi umaakyat sa entablado si Lizu. Palangiti lang pala ang negosyanteng ito pero huwad. Mga kasama, itong babaeng ito ay gusto lang makinabang sa relasyon nila ni Lee. Magpakasal. Paalis-pasok lang ng Dragon at Phoenix. Nagpanggap pa na papasok sa mayamang pamilya. Shen mo, sa ngayon. Hindi ka ba alis dyan at lalabas na? Huwag kang gumawa ng gulo rito. Nagpapanggap ako bilang ikinasal na makakasama ko. Kailan pa naging kailangan ng pagpapanggap na iba ka? Mas mabuti pang tingnan ninyo ang hawak ninyong imbitasyon. At tingnan kung sino ba talaga ang ikakasal kay Lee Jia. Ako ba o si Su Kiki ang sinasabi nila? Tama si Chen mo. Ang bagong nobya ay nakasulat ng malinaw sa puti at itim na papel. Ang nasa entablado ang tunay na bida. Bakit pa kailangang magpanggap na sining? Ano? Paano mangyayari iyon? Hindi ba si Kiki ang ikakasal ngayon? Paano nangyari iyan? Hindi ba si Kiki ang ikakasal ngayon? Ano bang problema mo? Xiao, magsalita ka. Ano, talagang si Chen mo ang bagong nobya? Jiang Shaolin. Matagal nang niloloko at ginagamit kayo ni Su Kiki. Gusto nyo pa bang magpatuloy at maging utusan niya? Imposible, hindi pwede yan. Peke lang yan. Chen mo, nagplano ka pa talaga ng dalawang magkaparehong kasal. Tahimik mong pinalitan ng kotse ng kasal. Ngayon pati mga abiso ng lahat, kaya mo nang palitan. Ang tapang-tapang mo talaga, ha? Chen mo, para lang magpanggap na si Kiki ang pakakasalan ng mayamang pamilya. Kaya mo pang gawin pati ang palihim na pagpapalit ng imbitasyon, nakakahiya ka. Bakit hindi ka pa rin mahiya sa sarili mo? Dadalahin ka raw niya sa tunay mong mga kapatid. Inaalagaan ka niya ng buong puso at kaluluwa. Ganito mo ba siya gantihan? Ingrid ang walang utang na loob ka. Kayong dalawa, wala na talagang lunas. Hindi kailanman si Su Kiki ang magandang dalagang tingin ninyong siya. Ang pinakamagandang dalagang mayaman. Ate, mula sa matrikula niya hanggang sa gastusin sa paghahanda ng kasal. Lahat ng gastos ay ako, si Chen mo, ang sumuporta sa kanya. Haha. Sinusuportahan mo. Parang basurang lata lang na tumutunog kapag kinakalabog. Mga torrentadong pumapasok pa sa trabaho na nakabisikleta. Ano naman ang dala mong libre? Si Kiki ay... Ang mga magagarang kotse at mansyon ni Kiki ay nakita na naming lahat. Ang sapatos lang na binili niya ay sapat na para sa ilang taong sweldo mo. Ikaw, wala ka ni isa. Gusto mo lang agawin ang pwesto ni Kiki bilang pakakasalan sa mayamang pamilya. Klarong-klaro na sa lahat, ang babaeng ito ay hindi talaga ang bride ngayong araw. Lalo na at hindi siya si kung sinong mayamang dalaga. Mula ulo hanggang paa, panloloko ang lahat ng ginagawa niya. Mula ulo hanggang paa, panloloko ang lahat ng ginagawa niya. Hindi lang inalis ng babaeng ito ang bag, pati imbitasyon ay pinanghimasukan pa. Pati ang pagkakakilanlan, peke rin. Talagang ang lakas ng loob niya. Ha, hindi ko inakalang asawa pala siya ni Ginoong Lee. At nakikipagkaibigan pa sa ganyang klase ng tao. Talagang hindi marunong pumili ng kasama. Akala ko ang mga narito ay mga kilalang tao. Mga huwad pala. Hindi ko akalaing ganito pala kapayat ang tiwala ko sa kanila. Silang dalawa ay mapanlinlang. Sinasabi mong mapanlinlang sila. Kung ganoon, anong ebidensya mo para patunayan ang pagkatao mo? Madaling magsalita ang sino mang walang mapanghahawakan.
Siyempre, kaya ko, dahil ako si Chen Mo, ang nag-iisang tagapagmana ng pinakamayamang pamilya sa Jiangcheng. Ang nag-iisang anak na babae ng Cheng Group sa Jiangcheng, si Chen Mo. Sinasabi mong ikaw ang tagapagmana ng Cheng Group. Ay, napakalaking gulo nito. Sa napakahalagang araw na ito, bakit wala si Cheng Erlao sa ikalawang palapag ng bahay ng Cheng? Matagal na kitang kilala, Chen Mo. Hindi mo kailanman binanggit kung sino ang mga magulang mo. Ngayon, bigla ka na lang magpapanggap na isa kang malaking tao. Talagang ang kapal ng mukha mo. Tama. Kung kaya mong ilabas ngayon si Cheng Dong sa harap ko. At aminin niyang anak niya ikaw. Si Wo Linlin, ngayon mismo, luluhod at hihingi ng paumanhin sa iyo. Iyan ang sabi mo. Kung talagang pamilya ko siya, luluhod ka at hihingi ng paumanhin sa akin. Ang salita ko, kasunod ay paninindigan. Imposibleng wala akong koneksyon sa pamilyang Cheng. Matagal nang nasa ibang bansa si Cheng Erbao. Bihira siyang mag-broadcast, isa lang talaga siyang manloloko. Tawagin ang mga tao dito at ihagis siya palabas para sa akin. Sige, pangako, nagkalakas loob ka pang lokohin ako. Ngayon din, paluluhurin kita para humingi ng tawad sa lahat. Bitawan mo ako at lumuhod ka. Bitawan mo ako, hindi ako iinom ng alak bilang parusa. Ngayon, para kay Kiki, wastong parusahan kita, bulag ka na talaga at lumuhod ka. Bitawan mo ako. Tulong, bitawan mo ang anak ko. Bitawan mo ang anak ko. Xiao Mo, patawad. Nahuli ang international flight ni na Papa at Mama, kaya naranasan mo ang sama ng loob. Walang masama sa inyo. Sino ang may lakas ng loob na mang-api sa anak na babae ng mga taga-Cheng dito? Ikaw ba ay ang artistang inimbita ni Chen Mo? Nagpapanggap ka bang magulang niya? Oo nga, kayo pala ang mga nagpapanggap. Dumating lang para tulungan si Chen Mo na bumuo ng kasinungalingan. Ganyan din ba ang tingin ninyo? Sa tingin ninyo? Ako, si Cheng Mo, ay nagpapanggap lang. Sandali, noong dumalo ako sa Industriya Summit noon, maswerte akong nakasama sa isang larawan si Cheng Zhang. Hanapan ko kayo. Tingnan natin kung mukha niya talaga iyan. Ang taong ito ay si Chen Cheng, ang pinakamayamang tao sa Jiangcheng. Ginoong Cheng, kasalanan ko at malabo ang mga mata ko, parang bundok ng tay ang nakabangga ko. Nabunggo ko si MS. Cheng, ang 2 taong ito, talagang sinasabi nilang si MS. Cheng, ay huwad na peking anak ng pamilyang Li, kaya nagkamali ang lahat kay MS. Cheng, anong huwad? Ang aming Xiao Mo ay lehitimong manugang na ipinakasal ng pamilya Li. Sa kasal na ito, dapat perpekto ang lahat ng imbitasyon. Sino pa ba ang pupunta para pumalit sa akin? Hindi pwede. Si Secretary. Niloko ninyo ang aming Xiao Mo. Sa araw ng malaking kasal, wala si Secretary. Pati sila, sabay nagwala. Walang ni isang dumating. Mukhang hindi talaga sila inasikaso. Ayaw ninyo lang talaga kaming tingnan bilang mahalaga. Sino ba ang nagsabing wala akong talento? Ginoong Cheng, pakiusap, kumalma po kayo. Formal ang kasal namin dahil maganda ang negosyo. Ang aking mga magulang ay nasa kumpanya ng pamilya para asikasuhin ang mga usaping panggamot. Siyempre, unahin ang negosyo. Ngayon ang araw ng kasal ko. Dumating na ako bilang bagong lalaki. Sapat na siguro yun. Ang galing sa pagiging praktikal. HMPH. Mukhang hindi talaga kayo marunong rumispeto sa iba. Padaan kayo ng babae rito. Li Shuchen. Ano bang ibig mong sabihin? Ang pagtatatag ng kasunduan ng 2 pamilya ay voluntaryong ginawa. Pero sa katahimikan mo, niloloko mo ako, at tatakas kasama ang ibang lalaki. Saan mo inilalagay ang mukha ng aming Li family? Ngayon, ang dapat humingi ng tawad ay ang pamilya Li. Imposible yan. Hindi ba't nakatayo rito ang anak kong babae mismo? Tiyo, huwag po kayong magalit. May karapatan din si Xiao Mo na hanapin ang sariling kaligayahan. Tumahimik ka. Walang hiya ka. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Inakit mo si Li Shuchen. Sinira mo ang kasal ng aking anak. Guard, ilabas ninyo siya. Tingnan ko lang kung sino ang manggahas. Nangako kang sa pagtakbo mo sa kasal. Wala nang saysay ang pagsisisi mo ngayon. Hindi ko kailanman aaminin sa pamilya Li. Ang isang babaeng walang hiya.
Mga ginoo at ginang, ang pakakasalan ngayon ng aking secretary. Siya ay ang katabi ko. Ang dalisay at mabait na si Sukiki. Ang pakakasalan ko ngayon ay, siya ay ang katabi ko. Ang dalisay at mabait na si Sukiki. Li Shuchen, hindi ako tumakas sa kasal, at hindi ko rin ipinagkanulo ang ating kasal. Talagang nakakasuka. Kayo ang dalawa ang tunay na walang hiya at walang utang na loob. Xiao Mo, paano mo kami pwedeng dungisan ng ganito? Ikaw ang unang nagkanulo kay Li Shuchen. Hindi ba't dahil nakakita siya ng tunay na pag-ibig? Tamang tao. Tunay na pag-ibig. Buti na lang at may inihanda akong malaking regalo para sa lahat. Ipinapangako ko, pagkatapos nitong mapanood, makikita ng lahat ang tunay na mukha ng dalawa. Chen Mo. Ano na naman ang pakulo mo? Nako, Diyos ko. Ano ito? Grabe, ang kapal talaga ng mukha. Paano nangyari to? Nakikita mo na, Diyos ko. Sobra na to, wala nang hiya, talagang nakakahiya. Malinaw na ba sa lahat? Sa araw ng kasal, nakangiti sa likod ko si Secretary, at nakikisama siya sa babaeng ito ng walang hiya, nakakaloka. 天哪！ Ang layunin nila ay pakasalan ng babaeng iyon, kaya sinadya nilang ipitin si MS Cheng para tumakas sa kasal. Hindi na nakapagtataka kung bakit malapit nang magsimula ang kasal. Palagi ka nalang nagtatago at ayaw magpakita, kaya pala may iba kang minamahal. Li Shuchen, minarkahan mo ng pangalan mo ang ulo ng kasal ng anak ko, pero ni isang patunay, wala kang maipakita, at ang video ng kama mo kasama ang babaeng ito, ipinakita mo sa lahat ng bisita. Paano mo pa yan ipapaliwanag? Kung hindi mo bibigyan ng aking anak ng paliwanag ngayon, hindi kailanman mapapaamo ang Cheng family. Sa madaling sabi, si Chen Mo hindi lang tunay na anak ng Cheng family, isa pa siyang legal na manugang ng isang kilalang pamilya. Si Kiki, siya. Hindi ba parang totoo ang sabi ni Chen Mo na peke siya? Sinisipan niya ako na nagpadalos-dalos ako. Si Little Demon ang nagpalit ng pamilya para sa akin noon. Talagang wala siyang pakialam. Sinadya niya tayong pagtabihin. Tapos palihim na kinunan ng video, para harap-harapan tayong mapahiya at masira ang pangalan mo. Sa ganun, pwede na niyang gawing lihay timo ang kalasinggan niya. Tapos ipapasa pa niya sa'yo ang lahat ng sisi. Ang galing mo talaga, Chen Mo. Sinabi kong tawagan kita, hindi mo sinagot, pero nakarating ka pa rin sa kasal ng sakto ang oras. Takot ka lang na mabuko ang masamang balak mong tumakas sa kasal, kaya naunahan mo kaming umaksyon. Sekretarya, wala ka bang utak? Hindi ako kasing babaw ng iniisip mo. Dumating ako ng sakto sa oras. Dahil simula umpisa hanggang dulo, hindi ako umalis. At kung bakit ko nahuli ang video ninyo, di ayusin natin itong dalawa. Hindi naman namin alam yan. Wala kaming kinalaman dito. Oo nga, wala kaming ginawa. Kung hindi ninyo kami ikinulong, hindi ko talaga iisipin yan. Pumunta si Sukiki para lasunin si Secretary Lee. At lalo nang hindi niya makukunan ang napakagandang video na yan. Ano? Nang ahas kayong ikulong ang anak ko. Ang lakas ng loob ninyo. Kaninang nakaaliwalas pa kayo sa harap ng mga bisita. Ang chismis, ang anak ko raw ang pumalit sa nobya. Ngayon, ano ang ipaliliwanag ninyo? Hindi ganyan. Kami, hindi kailanman alam ni Taishan ang pagkatao ni Miss Chen, at inutusan lang kami ng iba. Oo. Kami rin ay. Naloko rin kami. Pakinggan ninyo kami, sabi na, sino ang sumusuporta sa inyo ngayon? Kung magsisinungaling kayo, hindi ko kayo palalampasin. Sukiki, oo nga. Lahat ay si Sukiki. Siya ang nagpilit sa amin na naikulong si Chen Mo. Hindi pwedeng hayaan siyang makarating sa kasal. Tumahimik ka. Wala akong ginawa. Ang sama ng paninira ninyo. Sukiki. Kaya peke ang pangakong may pagkahilo. At totoo ang panloloko mo sa akin at pagbigay ng gamot. Hindi. Shu Chen, makinig ka sa paliwanag ko. Magandang paliwanag, ha? Sige nga, ipaliwanag mo ng maayos. Bakit ang sinasabi nila ay kasalungat ng lahat ng sinabi mo sa akin noon, kayong dalawa? Sino ba talaga ang nagsisinungaling? Si Chen Mo ang nagsisinungaling, siya ang nagsisinungaling. Wala akong ginawang masama. Ayaw pa ring umamin. Sige, ipapaalala ko ulit sa'yo. Akala mo,
Dahil pareho ang napagkasundoan nating kasal, at palihim mong pinalitan ang aming sasakyan sa kasal, ay makakapagpakasal ka na sa pamilyang Lee nang walang nakakapansin. Sayang, kahit anong kalkulasyon mo, hindi mo ako nakuha ngayon. Hindi pumasok ang bitag mo. Talagang nailigaw ako sa bridal car, hindi ba? Wala akong driver. Sinungaling ka pa rin. Akala mo, nailigaw ako sa bridal car. At kaya hindi matanggap ng sarili mong ambisyong mapapangasawa ang mayamang pamilya ang bagsak. Kaya sinabi mo kay Jiang Xiaohei at Linlin, na ako ang sumakay sa kasal mong sasakyan, para mapalit mo ang lugar ni Lolo Tai. At kahit pa inutusan mo silang ikulong ako. Kaya naman, sinamantala mo ang pagkakataong ito. Kasama ako sa laro mo. Palihim na pumasok sa pahingahan ng Cheng Group. Nilagyan siya ng gamot. Kapag medyo malabo na ang isip niya, matutuklasan niyang hindi ako ang nasa harap niya. Muli ka na namang nagsisinungaling at nanlilinlang sa kanya. Sinasabi mong tumakas ako sa kasal. Sinadya mo akong pababain sa ganitong paraan. Lahat ng sinabi ko, may isa ba niyan na mali? Ikaw na walang hiya at ahas ang puso, kapal ng mukha mo, ang linaw ng pangalan at dangal ng aking anak na babae, halos winasak mo na. Grabe talaga ang babaeng ito, mukhang tuluyan ng nagalit si Vice President Fang. Gusto niya yatang ipakasal si Miss Chen sa kanya, Vice President Lee. Ang babaeng ito, hindi alam ang pinanggalingan, tiyak na hindi papasa. Kung hindi, siguradong magugulo na ng husto, Sukiki. Kung totoo ang sinasabi nila, humanda ka ng malaglag sa impyerno. Humanda ka ng malaglag sa impyerno. Mula simula hanggang dulo, si Shu Chen lang ang naging mali. Ako ang siyang napagkamalan. Ako, si Sukiki, ay nanunumpa sa langit o kahit isang salita ng kasinungalingan. Pabagsakin nawa ako ng kidlat at huwag nang makalabas ng buhay. Li Shu Chen. Basta maniwala ka sa akin. May pagkakataon pa akong bumawi. Huwag mo munang ipadala iyang mga walang saysay mong sumpa, Sukiki. Ang usapan nating dalawa. Hindi pa tapos. Tumahimik ka. Ano pa ba ang balak mo? At ang pabango sa katawan ko ay sobra na rin. Hindi ka ba pwedeng maging mabait man lang? Mabait. Dahil sobra akong mabait kaya matagal kitang sinuportahan. At ang ginawa mo, kinuha mo ang pera ko. Nagpanggap kang isang dalagang mayaman sa harap ng iba. At ibinaba mo ako na para bang ako ang alipin mo. Ano ang sabi mo? Itong Sukiki. Iyong babaeng sinuportahan mo sa lahat ng mga taon na ito. Sinabi mo pa noon na siya ay masunurin at mabait. Paano nauwi sa ganito ngayon? Xiao mo, naaalala kita, at sinadya pang bigyan siya ng magandang posisyon sa Citigroup. Hindi ko inasahan na isa pala siyang lobo sa loob ng bahay. Tae. Nay, hindi madaling makakita ng tao ang anak mo. Nagkamali akong napagkamalang pwedeng pagkatiwalaan ang isang ahas. Akala ko ng maayos. Pero ahas pala. Pinapasakit at pinatatakot ninyo ako. Pero ngayong araw, ako mismo ang magbubunyag ng kanyang pagkukunwari at ipapakita ko sa lahat ang totoo. Sukiki, talagang napakababa ng ugali at walang kahihiyan. Sukiki, talagang ang niloloko mo ako. Ako, wala akong ginawang ganun. Tumahimik ka. Ang pagkapikan mo, may kabayaran iyan. May ebidensya ka ba? Sige. Jiang Shaolin. Sa lahat ng mga taon na ito, kayo ang mga saksi. Kayo na ang magsalita. Pasensya na, Xiao mo. Hindi namin iyon sinasadya. Hindi namin dapat pinaniwalaan ang mga kasinungalingan ni Sukiki. Akala ko, ikaw ang taong sinisipsip ng dugo niya. Oo, Xiao mo. Sinabi sa amin ni Sukiki na palagi mong ginagastos ang pera niya. Sinabi rin niyang ikaw ang binubuhay niya sa pera niya. At ikaw pa ang nagmakaawang ipagawa sa kanya ang kaparehong kasal. Lahat ng iyan, si Sukiki ang nagsabi sa amin. Ang dalawang mapagpanggap na ito, talagang makapalang mukha. Kayang tumalsik ang dugo sa sobrang galit. Shu Chen, talagang wala akong alam. Lahat ay sila. Sila ba ang magkakasabwat? Tahimik silang umamin para ipitin ako. Ay, grabe. Hayaan mo silang magpatuloy. Kung hahadlang ka pa, hindi na kita palalampasin. Si Sukiki. Noon, kaming apat ang sabay na pumunta sa wedding planning company. Noong pinapili ng damit pang kasal, ginaya niya ang disenyo ng kay Xiao Muzu. Pati tema ng seremonya, pareho rin dapat. Pati model ng wedding car, pareho rin. Kahit itong veil. Gusto rin niyang kapareho ni Xiao Mo.
Nang oras na iyon, malinaw na malinaw ang narinig ko. Ang code ng veil na ito, code lang ni Xiaomo. Si Sukiki talaga ang nagpumilit na suotin niya. Tapos, pinagpapalot niya pa ang veil. Oo, lahat ng sinabi namin ay totoo. Kung ayaw ninyong maniwala, bahala kayo. Oo, iyan nga. Ay nako, talagang malaharem ang eksena. Grabe, ang kapal ng sitwasyon. Paanong ang babaeng ito ay kapal ng mukha pa rin ng ganyan? Ang pagpili ng wedding dress, talaga yatang hindi siya bagay. Mukhang tama ang sinabi ng dalawa. Lahat ng ito ay pakana ni Sukiki para mapasok ang Cheng family. Hindi ba? Plinano na niya ang lahat. Mula ulo hanggang paa, kinalkula siya ni Cheng Xiaojia. Kung hindi lang kalmado si Cheng Xiaojia, ngayon sigurado nang mapapahamak siya at mawawalan ng dangal. Halika na. Ilabas ninyo si Sukiki para sa akin. Ilabas ninyo si Sukiki para sa akin. Shu Chen, hindi mo pwedeng palayasin ako. Ako na ang babae mo. Kailangan mo akong paniwalaan. Sukiki, huwag mong masyadong akalain na ikaw ang umiikot na sentro ng mundo. Isa ka lang namang nagpapanggap na Diyosa. Akala mo ba talaga, Li Shuchen? Gagawin ko ang lahat para iligtas ang mukha ng pamilya Li alang-alang sa iyo. Sukiki, hindi mo pa ba nakikita? Si Li Shuchen mismo ang nangako na pakakasalan ka, hindi dahil sobrang mahal ka niya. Ang tinitingnan niya ay puro pakinabang lang ng pamilya Li. At ang babae sa tabi niya, panandali ang aliw lang niya. HMPH. Chen mo, tigilan mo na ang paninira at panggugulo sa amin. Lahat ng maling akala sa pagitan ko at ni Shu Chen. Ikaw ang may gawa. At ngayon, kapal pa rin ang mukha mong umapal. Kung gayon, wala akong magagawa kundi ang ipatawag ang huling saksi. Ang ex-fiancé mo siguradong gusto ring malaman. Bakit sa mismong araw ng kasal, ang sarili niyang bride ay sumulpot sa kasal ng iba? Ano? Bakit? Hindi ka na makapangahas? Hindi. Wala akong ginawa, Shu Chen. Pakinggan mo ako. Ikaw lang ang minahal ko. Wala akong ginawa. Ang ex-fiancé mo siguradong ito ay gawa ni Chen mo para mapilit akong umamin. Sadyang naghanap ng taong sisira sa akin. Kailangan mo akong paniwalaan. Sabi ko na nga ba, hindi ako tanga. Totoo ba? Tawagin siya rito at malalaman natin agad. Chen mo, mas mabuti pang totoo ang inihanda mong tao, kung hindi. Kayong dalawa, walang isa man sa inyo ang makakaligtas. Dala ninyo siya rito. Ang dating nobyo ni Sukiki, si Sunzi, dinala na rito. Kita mo na rin ang sitwasyon ni Sunzi ngayon. Sana ang kaguluhang ito na ginawa ni Sukiki. Ikaw na mismo ang magtapos. Ikaw ang ex-fiancé ni Sukiki. Si Sukiki ay hindi ko kailanman naging bride. Ha? Ano ba talaga ang nangyayari, Chen mo? Binayaran niya ako ng malaki. Pinagpanggap niya akong ex-fiancé ni Sukiki para suruan siya. Ang pakay ay para kay Sukiki. Ipasa ng itim na kapalaran ng pagtakas niya sa kasal. Napakalayo naman yan sa katotohanan. Narinig ba ng lahat? Hindi ko talaga kilala ang taong ito. Sunzi, magkasintahan na kayo ni Sukiki sa susunod na taon. Bakit ka nagpapakalat ng chismis? Xiaomeng, hindi ba ikaw ang nagdala kay Sunzi para kilalanin lang si Sukiki? Kaya bakit ka pa nangangagat ngayon? Oo, Xiaomo. Hindi ba ikaw ang nagdala kay Sunse? Siya ang pinakamalinaw kung sino ang nagutos sa iyo. Ngayon, siya na ang kusang nakakita ng katotohanan. Ayaw kitang tulungan pang pagtakpan pa. Naguhukay ka ng sariling hukay. Shu Chan, pwede mo na ba akong patawarin ngayon? Huwag kang mag-alala. Nangako ka, ano pa ba ang may dadahilan mo ngayon? Ginamit mo ang pagtatago ng elopement mo para sirain ang reputasyon ni Chen mo. Pinagpasahan mo ako ng lahat ng kasalanan. Halos mapasama pa ako dahil sa iyo, Kiki. Hindi. Saan ba ako nagkamali? Alam ko. Si Sukiki ang maagang nakipag-usap kay Sunzi. Alam ko na. Si Sukiki ang maagang nakipag-usap kay Sunzi. Nangako si Sunzi na siya ang taong una mong pinahanap ng katibayan. Ngayon sasabihin mo namang nagkausap na sila ni Kiki. Anong ebidensya mo?
Oo, Xiao mo, bakit mo pa ako sinusubukang ipitin? Saan ba ako nagkasala sa iyo? Bakit mo ako palaging sinisiraan ng ganito? Ano? Gusto mong palitan si Chen mo at sa araw ng kasal ay pakasalan si Li Shuchen. Bakit ka nagpapanik? Tingnan mo nga ang ayos mo, parang hindi pa nakakita ng mundo. Hindi na nakapagtataka na ilang taon na kayong magkasama. Hindi man lang ako nagkaroon ng isang araw na maayos. Hi! Alam kong nasaktan ka nang sumunod ka sa akin, pero alam mo rin ang kalagayan ng pamilya ko. Ang nanay ko ay matagal nang may sakit at nakakonfine sa ospital. Matagal nang naubos ang ipon sa bahay. Sa isang buwan kong sweldo, napupunta na agad sa gamot at ospital. Halos wala nang natitira. Talagang hindi ko maibibigay ang buhay na gusto mo. Ang nanay mo ay parang lata ng gamot na laging nakahiga sa kama. Sa pagsunod mo sa akin, hanggang ngayon na lang ba ang buhay mo? Sawa na ako sa buhay na ganito. Kailangan kong sunggaban ang pagkakataong ito, para tuluyan ng mabago ang kapalaran ko. Pero ikaw ang magiging mapapangasawa ni Cheng. Paano mo magagawa iyon para sa kanya? Lalong-lalo na. Magkasama na tayo ng ilang taon. Hindi ba pwedeng hindi na iyon bilangin? Ito na ang pinakamagandang pagkakataon para makapasok ako sa mayamang pamilya. Kapag pinalampas ko pa ito, wala na ulit. Kapag maayos akong napakasal kay Li Shuchen, at maging misis ni Li. Ang sakit ng nanay mo. Ipapatawag ko ang pinakamagaling na doktor para gamutin siya. Ayaw mo bang gumaling agad ang nanay mo? 妈妈快点好起来。 Siyempre gusto kong gumaling agad ang nanay ko, pero hindi ko kayang bitiwan ang nararamdaman natin sa isa't isa. Kung gusto mong bumuti ang kalagayan ng nanay mo, sumunod ka na lang sa sinabi ko. Tungkol sa nararamdaman natin sa isa't isa, nagsimula nang hindi mo maibigay sa akin ang buhay na gusto ko. Matagal na iyong tapos. Kung ganoon, ano ang gusto mong gawin ko? Kapag nalaman ni Sanzi ang plano natin para sa pamilya, hinding-hindi niya tayo palalampasin. Ang pinakamalakas niyang ebidensya ay ang mahanap ka para ituwid ako. Kaya, kailangan kitang papuntahin sa huling sandali para balikan siya, para hindi siya makasingit at wala siyang masabi. 百口莫辩。 Chen mo. Ano ang pakiramdam ng makabangga ng bato at mapuruhan ng sariling paa? Talaga bang si Miss Cheng ang may pakana ng lahat? Dati, napagkamalan pala naming lahat si Sukiki. Nakakainis, hindi talaga matapos-tapos ni Cheng Xiaojia ang pangungulit kay Sukiki. Kaya pala gusto niyang guluhin ng press at media, para maipasa niya ang sisi ng sariling pagtakas sa kasal. Kiki, anong problema mo? Kasalanan ko daw lahat, sabi ni Shu Chen. Kasalanan ko talaga. Masyado akong naliwala at tumahimik lang. Nahulog ako sa bitag niya. Hindi lang ako ang napahiya. Dinala pa niya sa inyo ni Lihia ang napakalaking gulo. Hindi na nakapagtataka sa'yo yan. Kung may sisihin man, siya lang. Si Chen mo na yan. Napakawalang puso. Napakalalim ng pag-iisip niya. Ginawa ka pa niyang pambala. Chen mo, ang galing mo rin pala talaga. Para lang makaiwas sa gulo, isinabot mo pa ang mali mo sa ibang tao. Mukhang tuluyan na talagang makakasal si Kiki. Ngayon, natatakot ka na baka mabunyag ang baho ng pagtakas mo sa kasal. Kaya, sinadya mong kunan ng video sina ako at si Kiki, para lahat ng tao. Ako ang pagtutunan ng sisi nila, para malinis kang makapaghugas kamay. Ang kapal mo. Li Shuchen, binigyan ka ng matatamis na salita at panlilinlang ni Sukiki, kaya nabudal ang dalawang mata mo. Ang tuktok ng pagtataksil para kay Chen mo. Ang ganitong kahihiyang walang hiya, wala nang kwenta para pag-usapan pa. Sa tingin mo ba paniniwalaan ko pa ang mga sinasabi mo ngayon? Ngayon, dahil sa inyo, hiyang-hiya ako sa buong pamilya ko. Mga tao, ilabas si Cheng An. At pati ang mga magulang niya, isama niyo rito. Mga tao, ilabas si Chen mo. At pati ang mga magulang niya, isama niyo rito. Li Shuchen, may itatago ka pa ba o wala? Tama. At kayong dalawang panay dikit sa malakas, mga dugyot, isama niyo na rin palabas. Mr. Li, pasensya na, nagkamali kami. Oo nga, wala kaming magagawa. Mr. Li, huwag naman sana ninyong ipagkait sa amin ang awa. Patawarin niyo na kami sa pagkakataong ito. Hindi na namin uulitin. Pangako, ayon sa gusto niyo. Noong nakaraan, kayo pa ang sumusuporta kay Chen mo laban sa akin, Jiang Linlin. Mas malinaw pa sa inyo ang mga ginawa ni Sukiki. Sana huwag na kayong magsalita ng laban sa konsensya ninyo. Totoo iyan, bilang tao, dapat may konsensya. Alam nyo sa puso ninyo kung sino talaga ang gumagamit sa inyo. Huwag kayong lumipat ng panig, at magkamali sa sarili ninyong desisyon.
Si Chen mo ang si Chen mo. Ang ginawa lang namin ay ang tama, at si Chen mo ang tama. Matagal na niyang binalak na ipahamak si Kiki. Kaya tayo niya pinapunta rito para umarte. Para lahat ng nangyari, si Kiki ang pagbuntunan ng sisi. Tama, Mr. Lee. Si Chen mo, ginagamit pa niya ang parusa para takutin kami. Sabi niya, kapag hindi namin siya sinunod, pati kami at ang pamilya namin, palalayasin niya sa Jiangcheng. Talagang walang hiya. Kayong dalawang oportunista at dikit sa may kapangyarihan. Sa harap ng katotohanan, nanginginig na agad. At minamaliit pa ninyo ang anak kong babae, binabantaan niyo pa siya. Mukhang napagod na kayong mabuhay. Mr. Lee, Mr. Lee, pagbigyan niyo kami. Tulong, Mr. Lee. Tingnan natin kung sino ang mangangahas. Ang tapang niyo rin pala, sanay na sanay mang api ng kapwa. Ito ang teritoryo ko, si Li Shuchen. Ang kahihiyan niyo ngayon, sa harap ng lahat, hindi ninyo may tatago. Kailangang maayos ang utang na ito. Kailangang maayos ang utang na ito. Paano mo gustong ayusin? Luhuran mo ako at humingi ng tawad ngayon din. Baka sakaling mapatawad pa kita, Mr. Lee. Baka naman lutang lang ang utak mo. Bakit ko aakalain na magugustuhan ko ang isang tulad mo? Hayaan mo akong, Cheng, humingi ka ng tawad sa harap ng walang prinsipyong makong na ito. Nakakatawa talaga. Li Shuchen, hindi mo ba man lang timbangin ang sarili mo? Anong karapatan mo para yumuko kami, Cheng, sa iyo? Nang tahimik kang naghahanda na tumakas sa kasal, kami ay handa nang wasakin ang mukha ninyo. Sige. Sabihin mo na agad sa mga magulang mo. Tapos na ang masasayang araw ninyo sa Lee family. Ha. Ha ha. Ang lakas ng loob mo talagang magsalita. Ang Cheng family ninyo ang pinakamayaman, wala nang duda. Pero ang Lee family namin, isa rin sa 4 na pangunahing pamilya sa Jiangcheng. Kahit wala ang Cheng family ninyo, ang seremonya ng kasal na ito ngayon, kaya ko pa ring maisaayos ng maayos at bonggang-bongga. Siyempre. Subukan mo nga. Lahat ng narito ngayon ay mga taong may pangalan at pinanggagalingan sa Jiangcheng. Gusto kong makita kung sino ba talaga ang may mukha. Kayo bang mga nasa Lee family? O kami bang nasa Cheng family? Lahat ng nasa lugar ngayon ay mga respetadong panauhin na inimbitahan ko. Liang natural na papanig sila sa akin. Ngayong araw, gusto kong matapos ang kasal. Walang makakapigil sa akin. Kayong lahat, ngayong kasal. Ang anak kong babae ay labis na inapi at pinagtiisan. Ang Cheng family ko, hindi magpapalampas. Kayong mga nakaupo. Gusto nyo pang ipilit na dumalo. Kayong mga nakaupo, gusto nyo pang ipilit na dumalo. Lizang, ganito mo ba talaga itatapon si MS Chen, at pakakasalan ng isang babaeng walang pinanggalingan? Hindi ako makakadalo sa kasal na ito. General Manager Cheng, mauuna na po kami, Mr. Lee. Matagal nang kilala ang Lee family sa Jiangcheng. Dahil ganyan po ang ginagawa ninyo, wala na bang natira sa inyo kahit kapirasong dangal? Bilang isa sa 4 na pangunahing pamilya, ang pagpapakasal na ito ay puro kahihiyan lang para sa Jiangcheng. Hindi ako makakadalo. Oo nga. Dahil lang sa isang babae, nagawa ng Lee family na basta talikuran ng kasunduan ninyo. Parang naghanap lang ng sariling gulo. Sa tingin ko, ipawalang bisa na rin natin ang dati nating pakikipagtulungan. Paulem. Ay. Mr. Wang, hindi namin kayo pinabayaan sa Lee family. Paano ninyo masasabi na aalis na lang kayo, Mr. Lee? Sa Jiangcheng, ang Cheng family ay parang araw sa tuktok ng langit. Mas mabuting harapin mo ang realidad. Hindi rin ako pwedeng para lang sa isang kasal ay mapasama sa Cheng family. Ito ang kapalit ng paghamak sa Cheng family natin. Li Shuchen, hindi mo ba sinabing magkakaroon ng kasal? Ngayon, ubos na ang mga bisita. Ano pa ang gagawin mo? Chen mo, ang pagtrato ninyo sa Cheng family ay sobra na. Hindi na ito mapapalagpas. MS. So, Kiki, nandito pa rin si Haoshi sa likod. Tandaan ninyo ang paglapastangan at dumi na ibinigay ninyo sa akin ngayon. Sa hinaharap, tiyak na pagbabayaran ko kayo ng 100 beses, 1000 beses. Mama, Papa, madumi na talaga rito. Naiilang ako kahit naamoy ko lang. Umuwi na tayo.
Oo. Shuchen, huwag kang magalit. Umalis na kung gusto nilang umalis. Kaya pa namang maayos na ituloy ang proseso ng kasal. Di ba pwede pa? Paano pa? Akala mo ba hindi pa sapat ang gulo ngayong araw? O gusto mo pa akong lumabas ng bahay para dagdagan pa ang kahihiyan? Hindi ganoon. Natakot lang ako na baka mamali ang oras. Ang ingay na nga nito ng matagal. Ano pa bang hinihintay mo? Sasabihin ko sa inyo agad. Ang pwesto ng magiging asawa ko, pwede kong ibigay sa inyo. Pero ang kasal ngayon, kailangan ninyong puntahan at paghatian. Tungkol naman sa kasunduan sa pagitan ninyo at ko. Babalikan na lang natin mamaya. HMPH, Shenmue. Kung hindi dahil sa bigla mong paglusob at pagsira sa inuman kanina, ako na ngayon ang lehitimong at formal na asawa ni Li Shuchen. Hindi pwede. Sisiguraduhin kong mapapangasawa ako ni Li Shuchen. Itay at inay, ngayon, pinatawad ko muna sina Sukiki at Li Shuchen. Pero ang utang na ito, hahanapan ko pa rin ng pagkakataong singilin ng malinaw. Huwag kayong mag-alala. Alam ko na may bigat pa ring nakaipon sa puso mo. Kaya espesyal kong inisikaso na si Gumiyuan ng Aoguam Group ang magdaos ng isang pulong para sa pakikipagtulungan sa negosyo sa Jiangcheng Exhibition Center na ipinangalan kay Liang Tianhao. Ang Aoguam Group. Hindi ba ito ang partner na pinag-aagawan ng mga pangunahing pamilya nitong mga nakaraang taon? Tama. Ang proyektong ito ng Aoguam Group ay para patatagin ni Li Shuchen ang posisyon ng pamilya niya at mapanatili ang titulo bilang una sa 4 na pangunahing pamilya ng Jiangcheng na hindi niya madaling makuha. Sadyang inilagay ko ang malaking tipak ng karne sa harap niya. Tingnan natin kung hindi siya magkakagat. Dahil ganito, siguradong gagawa rin si Sukiki ng paraan para pakasalan ng pamilya Li at tulungan si Li Shuchen na makuha ang proyektong ito. Itay. Inay, hayaan ninyong ako na lang ang pumunta sa pulong sa negosyo. Gusto ko silang paglaruan ng maayos. Para sa pakikipagtulungan kay Gumiyuan, si Li Shuchen, tiyak na gagamit ng kung ano-anong paraan. At si Sukiki, may daya na naman sa isip. Xiaomo, hindi ba delikado kung ikaw lang mag-isa ang pupunta roon? Ma, huwag kayong mag-alala. Maghahanda ako ng maaga. Sa pagkakataong ito, hindi lang si Li Shuchen ang paluluhuran ko, at si Sukiki ay paiikutin ko ng parang nalaglag sa trapiko. Palalabasin ko rin silang magbayad ng buo sa mga utang nilang kinuha sa amin. HMM, mabuti. Sang-ayon si mommy mo sa iyo, HMM. Xiaomo. Lakas lang, anak. Anumang problema, sabihin mo agad kina Itay at Inay. Kami ng pamilya mo ang pinakamalakas mong sandalan habang buhay. Salamat, Itay at Inay. Ang pulong sa negosyo 2 araw mula ngayon. Ipapaalam ko kina Li Shuchen at Sukiki na nagagalit ako sa pananahimik ko at para makita nila kung anong kabayaran ang babayaran ng pamilya Cheng. Ay nako, hindi maganda. Mukhang takot si Xiaomo na maunahan siya ng oras. Kaya inunahan ka na naman niya ng isang hakbang. Huwag na huwag mong kimkimin sa puso mo. Huwag kang magpanggap. Sukiki, hindi ba gusto mo lang agawin ang mga bagay na akin? Shenmue, ang ganda naman ng drama ninyo ng magkapatid. Noon, di ba hindi maiwasan ang mga hindi pagkakaunawaan? Bakit hindi na lang kayo maayos na nag-usap? Kailangan bang magsalita ng napakapangit? At saka, kung espesyal lang naman ang okasyon ngayon, ayaw naming makita ka rito. Huwag kang mangulo at sumire sa kasiyahan ng lahat dito. Jiang Shaolin. Kayo talaga, ipinanganak na panggulo. Sa tingin ko nga, sa isang business event na ganito kahalaga sa estado at posisyon, hindi talaga bagay sa inyo ang mga padalos-dalos na sumasabay lang sa agos. Shenmue, tigilan mo na ang bibig mo rito. Totoo naman ang pagtakas mo sa kasal. Pinapayo ko sa iyong umiwas ka na lang muna. Huwag kang magmukhang kaiya-hiya rito. Si Sukiki ang kaiya-hiya rito, at ikaw lang lagi iyon. Si Sukiki ang laging napapahiya, at ikaw lang lagi ang dahilan. Tumabi ka nga, huwag mong harangan ang daan ng matuwid. Shenmue,
Ngayon ay magiging asawa ni Lee ang magiging asawa mo. Ang magiging asawa sa hinaharap kahit na ikaw pa ang panganay na babae ng pamilyang Chen. Kailangan mo ring marunong pumili ng tono mo sa pagsasalita. Akala mo ba mapapatawad agad si Sukiki? Kaya pala, napansing nasa tuktok ka na ngayon. Kaya pala nagmamadali kang sumipsip at kumapit sa hita. Anong pinagsasabi mo? Ingrata ka lang, Sukiki. Kaya mo nang maging di kasal na asawa ni Lee. May pakialam ka ba? Si Lee Shuchen ay basura lang na itinapon ko. Sino ba ang may inggit sa taong namulot ng basura? Tahimik ka. Sobra ka na. Ngayon, kailangan talaga kitang maturuan ng leksyon. Tandaan mo ang sampal na ito bilang babala. Hindi mo dapat pangarapin ang hindi naman para sa iyo. At higit sa lahat, huwag kang paulit-ulit na manggulo. Sa susunod, mag-isip ka muna bago ka magsalita o kumilos. Unahin mo munang timbangin ang sarili mong katayuan. Ano ang ginagawa ninyo? Sobra ka na naman. So, alam niyang ako ang dating kasintahan mo. Noong una, sinaktan niya ako, nilate niya ako. Malinaw na hindi kanya ipinaglagay sa isip, nilalatigo niya ang mukha ng pamilya Lee natin. Chen mo. Talagang matigas na ang loob mo, Lee Shuchen. Akala mo ba pwede kang mangapi? Si Lee Shuchen ang nagkamali sa inyo sa simula pa lang. Sa kasal, siya ang walang hiya sa aming Cheng Group. Ngayon, papaluan ko siya ng isang sampal. Hindi lang para mapaalala ko siya. Tandaan ninyo, may utang sa akin ng pamilya Lee. Kapag nasingil ko na, saka tayo magbibilangan ng masinsinan. Alam kong nandito ka ngayon, para lang sa proyektong pakikipagtulungan ng Aoguam Group. Malino kong masasabi sa iyo, na napakahalaga ng proyektong ito sa aming Lee Group, at hindi kita hahayaang magtagumpay. Mukhang kailangan mo pang magsalita ng mas kaunti, Mr. Lee. Sa negosyo, panalo o talo ay nasa tunay na kakayahan. Sino ang makakakuha sa proyektong ito? Hindi pa sigurado. Sige, hihintayin ko. Tingnan ko kung anong gulo ang kaya mong palabasin. Si Lee Shuchen at si Sukiki, ang sama ng pakana ng dalawa, at ang babaeng hindi marunong umakyat sa entablado. Dapat na talaga siyang ilabas at itapon, para hindi niya mamaniobra ang mga sariling kasamaan. Hindi lang bumaba ang antas mo. Sinira mo pa ang mukha ng pamilya Lee. Chen mo. Chen mo, hintayin mo ako. Huwag mo nang banggitin ang mga pinagyayabang na proyekto ng Aoguam. Ngayon, hindi mo nga makikita ang mukha ni Pangulong Aoguam. Ako lang ang hindi pa tapos sa baso ko. Ayos ka lang ba, munting demonyo, Sukiki? Bukod sa mahilig mong dumaldal at umasta na parang bida, ano pa bang kaya mong tiisin? Tama ang sinabi mo. Tama, ganyan nga talaga ako. Pero anong magagawa mo sa akin? Pasensya na po, MS. Cheng, hahanapan ko muna kayo ng mapagtatapusan nito, ha? MS. Chen, ito ang espesyal na silid pampaganda na inihanda namin para sa mga bisita ng hotel. Pwede kayong mag-ayos dito. Salamat. Hoy. Naipit na siya sa work makeup room ko. Ngayon, ikaw na ang bahala. Mga iginagalang na bisita, magandang gabi sa lahat ng tao sa industriya ng negosyo. Maligayang pagdating sa taunang gabi ng pakikipagtulungan sa negosyo ng Jiangcheng. Inihahayag ko na opisyal nang nagsimula ang gabi ng pakikipagtulungan sa negosyo. Naway ang lahat ay magkaroon ng magandang pagkakataon ngayong gabi, at masayang pakikipagtrabaho, para sa panalong panalo ng lahat. Chen, huwag ka nang umasa. Hindi darating si Chen mo ngayon. Wala siyang pakialam. Siguradong matutulungan ko si Ligia na makuha ang proyektong pagmamayari ko. Hindi ba't nakita mo siya sa may pinto kanina? Sa ugali ni Chen mo, hindi niya basta tatanggapin ang pagkatalo. Paano mo nasisiguro na hindi siya darating? Sa negosyo, hindi mo siya kayang tapatan. Kaya, alam niyang pagdating niya ay mapapahiya lang siya. Kaya tumakas siya ng palihim. Kahit pa dumating siya ngayon, may paraan din ako para mapaurong siya. Bakit mo sinasakit ang loob mo sa proyektong ito?
Dahil alam kong ang proyektong ito ay makakatulong sa pagpapalawak ng overseas plans ng Lee Group, kaya paano ako hindi mag-aalala? Li Shuchen, wala na akong ibang hinihiling. Gusto ko lang na laging nasa tabi mo at samahan ka. Masaya na ako na makita kang unti-unting umaangat. Basta hindi siya manggulo ngayon. Makukuha ko ang project ng Aogwam. Ikaw ang pinakaimportanteng proyekto ng Lee Group. Sa oras na iyon, isasama kita sa loob ng buong ganda at dignidad. Huwag kang mag-alala, hindi kita bibiguin. Ang proyektong ito. Sigurado kaming dapat mapunta sa Lee Group. Talagang hindi pwedeng pumalpak. Sino ang nasa labas? Buksan mo agad ang pinto. Magsisimula na ang pagtitipon mamaya. Hindi ka na makakalabas. Kapag nagsalita ka pa, huwag mo akong sisihin kung hindi na ako magalang. Sino ka ba talaga? Buksan mo agad ang pinto para sa akin. Ngayon, papasok na tayo sa mahalagang bahagi ng gabi, ang presentasyon ng partnership project. Ang unang malaking proyekto ngayong gabi ay ang partnership project ng Aogwam Group mula sa ibang bansa. Ngayon, inaanyayahan natin si Mr. Gu mula sa Aogwam Group upang ipaliwanag ito ng detalyado para sa atin. Ang nilalaman ng pakikipagtulungan sa proyektong ito. Hello sa lahat, ako si Gumiyuan ng Aogwam Group. Napakasaya ko. Naidaos ang business cooperation meeting namin sa Jiangcheng. Ang proyektong dala ko ngayon ay pangunahing nakatuon sa pagpapalawak ng overseas market at paglulunsad ng teknikal na kooperasyon. Kung maayos itong mailapag sa Jiangcheng Lee Group, sa susunod na hakbang, makakatulong ito sa Jiangcheng para buksan ang mga overseas sales channel. Hello po, Mr. Gu. Napakahalaga ng Aogwam project na ito sa Lee Group. Siguradong maibibigay rin ng Lee Group ang pinakamalakas na, pinakamabisa nitong suporta. Ang lakas ng Lee Group. Narinig ko na noon pa man. Naniniwala ako na magbibigay si General Manager Lee ng isang karapat-dapat na pag-usapan na deal. Pero ang babaeng ito, pwede bang malaman kung ano ka ni Lee General Manager? Ako ang mapapangasawa ni General Manager Lee. Ikaw ba ang panganay na anak ng Cheng Group na si Chen Momo, Miss? Oo nga. Hindi naman kailangang itago pa. Ang pagpunta namin sa meeting na ito ng Aogwam Group ay para piliin ang pinakakwalipikadong partner na kumpanya. At ang Cheng Group iyon. Hindi ba si Sukiki iyon? Ang galing ng palabas, Mr. Gu. Nagkamali po kayo ng tao. Ang pangalan ko ay Sukiki. Ako ang kasalukuyang mapapangasawa ni General Manager Lee. At si Chen Mo. Tiyak na hindi siya magpapakita rito ngayon. Imposible yan. Noong nakipag-usap ako kay Chairman Chen kanina, sinadya kong mag-set ng oras ng pag-uusap kay Miss Chen. Paano niya makakalusot ang usapan? Mr. Go, mukhang may hindi kayo alam. Si Chen Mo ay naging tampulan ng tawa noong araw ng kasal niya, kaya wala siyang mukhang maipapakita rito. Ang sabi mo, may mukha pa ba siyang magpakita sa ganitong high-end na pagtitipon ng negosyo? Ha? Mr. Go. Kami ang mga bridesmaids, kaya naming patunayang tumakas talaga siya sa kasal. Tama, at siguradong hindi siya magpapakita rito ngayon. Narinig mo rin, Guzong. Isang napakahalagang proyekto ng Aogwam. Hindi pwedeng ganito lang tayo maghintay. Mas mabuti pang makipagtulungan tayo sa mga nauna nating kapartner. Hindi namin kailanman bibigwin ang inaasahan ninyo. Ito, kailangan ko pang pag-isipan. Ano pa bang iniisip mo? Si Lihia na ang pinakamahusay na pagpipilian ninyo, at iba pa. Sino ang nagsabing ako ay tapos na? MS. Chen, dumating ka na rin sa wakas. Sukiki, hindi mo ba sabi, ngayon ay siguradong hindi siya lilito, at ako. Hindi ko rin alam kung bakit siya lumitaw dito. Ay, anak, hindi ba sabi ng hayop na iyon na naalis na niya si Chen Mo? Paano siya nakatakas? Mukhang sobra na sa drama, kaya wala na siyang gana. Sa pagkakataong ito, sinadya mong dungisan ang damit ko. Dinala mo ako sa silid ng makeup para mapilitan si Sunzi na ikulong ako, at mapilitan akong pumirma sa kasunduan sa Aogwam. Hindi ba tama ang sabi ko? Kasabwat ka. Kailan pa kita pinahawakang managot ni Sun? Ikaw ang nagtangkang ipitin ako. Bakit ka nagmamadali? Bakit hindi na lang natin dalhin dito ang may gawa at alamin ang totoo? Hindi ba? Malinaw na ang lahat. Naitapat na ni Sukiki at Sunzi ang lahat, kasama na kung paano niya ginamit ang sakit ng kanyang ina para takutin siya, at kung paano niya pinasira ang pakikipagtulungan ko sa Aogwam. Hindi ka makakatakas. Simula ngayon, sisiguraduhin kong mas gugustuhin mo pang mamatay. Sunzi.
Ha, ikaw ba ang taong buong ingat mong ikinulong? 是我吧？ Anong ginagawa mo rito? Sino ang nasa loob? Walang hiya ka, naglakas loob ka pang ikulong ako rito. Siraulo ka ba? Gusto mo bang mapahamak ang banketa? Lumayas ka nga. Maging tapat ka. Kailan mo ba talaga napansin ang tungkol sa akin? Nagsimula ito noong kagatin mo ako sa kasal. Noon pa lang, doon ko na napagtantong may mali talaga sa inyo ni Sukiki. Sinasadya kong sundan ang gusto niya at pumunta sa silid ng makeup para maipakita ang sarili mo. MS. Cheng, wala na talaga akong magagawa. Naka-ospital ang nanay ko. Kailangan niya ng malaking halaga para sa operasyon. Pumayag ka sa akin, Sukiki. Kung matutulungan kong pakasalan siya sa Lee family, pwede niya nang ipagawa ang operasyon ng nanay ko. Alam kong nagkamali ako. Nararapat lang na mamatay ako ng 10,000 ulit. Pero pakiusap, patawarin mo ang nanay ko. Maaari kitang bigyan ng isa pang pagkakataon para mabawi mo ang dati mong pagkakamali. Pero, tandaan mo, ito na ang huli. 最后一次， Huwag mo na akong biguin tulad noong nakaraan. 失望。 Maraming salamat, MS. Cheng, ipinapangako kong hindi na kita bibiguin. Tapos na ang malaking usapin kay Sukiki. Huwag ka nang mangarap pa ng hindi naman talaga sa iyo, Sukiki. Ginawa mo ang mga ito ng may lihim na motibo. Lahat ay para lang makapasok ka sa pamilya ko sa Jiangcheng. Mas mabuti pang linawin mo na ngayon. Kung hindi, gagawin kong mas masahol pa sa kamatayan ang buhay mo. Hindi, sir. Si Chen mo iyon. Si Chen mo ang nagtulak kay Sanzi na ipitin ako. Gusto lang nilang wasakin ang ating napipintong kasunduan. Sapat na. Sukiki, ako, si Sanzi, ay nanunumpa sa sarili kong buhay. Lahat ng sinabi ko kanina ay pawang totoo. Walang kahit kaunting paninira sa iyo, ang buhay mo. Ano bang halagang may papalit niyan? Sa purong salita mo lang ako tinatakot. Sino bang maniniwala sa iyo? Siyempre, may ebidensya ako. Noong ginamit mo ang sakit ng nanay ko, para pilitin akong gumawa ng mga bagay, naka-video ako buong oras. Ano? Naka-video ka pala. Hindi pwedeng ilabas ang video na iyan. Peke iyan. Anong sagwatan iyan? Peke iyan na pinlano nila ni Sukiki. Huwag ninyong paniwalaan iyan, Sukiki. Habang hindi mo siya pinapagalaw, lalo akong nagdududa. Sabi mo sa kanya, nakalimutan mo na ba na umalis ka sa paaralan? Noong araw ng kasal, ang kasintahan mo ay agad na nakita si Sanzi. Baka nga, may binabalak na naman siya. Mainit. Sanzi, sasabihin ko sa iyo, sa business cooperation meeting sa susunod na 2 araw, anumang paraan ang gamitin. Huwag na huwag mong hahayaang makaharap ni Chen mo si Gu. Lalong huwag mong hayaang makuha niya ang proyekto ng Aoguam. Pero, Kiki, ang gastusin sa gamutan ng nanay ko. Huwag kang mag-alala. Basta magawa mo ito, at tutulungan kitang makuha ni Li Shuchen ang proyekto. Siguradong pakakasalan ka niya. Pagdating ng araw, ang paggagamot ng nanay mo. Pero kung pumalpak ka, hihintayin ka ng nanay mo sa ospital hanggang mamatay siya. Ang fiancé pala ni Lee ay ganito ang klase ng tao. Talagang malas sa pamilya. Akala ko ba hindi dapat nagkakaganyan ang negosyo ng pamilyang Lee? Ang partner na inilantad ni Go sa proyekto. Dapat mo nang pag-isipang mabuti. Sa ganitong paraan, talagang hindi angkop ang pamilya Lee bilang partner. Sukiki. Naglalakas loob kang gumawa ng mga ito sa ilalim ng ilong ko. Ngayong araw, ipalalabas kitang tuluyang maglaho sa Jiangcheng. Ay, huwag, Shuchen, ginawa ko lahat ng ito para sa iyo, para makabawi lang ako. Ako ang fiancé mo. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Hindi pwedeng gawing palusot ng pamilya mo ang pananakit sa iba. Lumayas ka. Asan ang mga tao? Ilabas ninyong lahat si Sukaukan. Huwag mong gawin ito. Sanzi, patawarin mo ako sa pagkakataong ito, Mr. Lee. Huwag muna kayong magmadaling asikasuhin siya. Hindi pa tapos ang usapan ko kay Sukiki. Chen mo, inaamin ko na ang pagkakamali ko. Ano pa ang gusto mong mangyari? Gusto mo bang itulak ang isang tao sa bingit ng kamatayan? Noon, sa harap ng lahat ng tao sa Jiangcheng at ng mga kapwa natin sa negosyo, pinahiya mo ako bilang taksil na tumakas sa kasal. Ipinapahid ni Lee ang dumi sa akin. Ngayon, sa harap ng lahat, ilalantad ko ang tunay mong mukha. Ayusin mo muna ang sarili mo.
Ha, ayusin ko. Anong malinis mo ba ang pwede mong sabihin? Sino ba sa Jiang Cheng ang hindi nakaalam? Tumakas si Chen Mo sa mismong kasal. Huwag kang magpanggap na inosente at nagmamagandang loob. Chu Mo. Hindi ko na kailangang magpaliwanag pa kung anong klaseng okasyon ngayon. Kung ipipilit mong gamitin ang isyo ng pagtakas sa kasal, para dumisan at insultuhan ako sa harap ng pamilya ko, hindi ako magiging magalang sa iyo, Li Shuchen. Li Shuchen. Li Shuchen. Talagang tanga at walang hiya ka. Sukiki. Ang tabang pag-arte mo. Ang hirap talagang maniwala. Ang pamilya Li namin ay hindi kailanman mga taong walang budi o marunong umasa sa awa. Kung makapagdudulot ka ng ebidensya ngayon, na nagpapatunay na hindi ka tumakas sa kasal, edi ngayong araw, pwede akong humingi ng tawad sa iyo sa harap ng lahat, at magbigay galang sa iyo. Una sa lahat, noong araw ng kasal, wala naman talaga akong ikinakasal. Noon, hinanap ko si Sunzi. Balak ko sanang palabasin siya para patunayan ang katotohanan. Pero hindi ko inaasahang babaliktarin niya ako. Sunzi, ngayon, pwede mo nang sabihin ang buong katotohanan. Lahat ng sinabi ni MS Cheng ay pawang totoo. Noon, kaya ako bumaliktad laban kay MS Cheng, lahat ay dahil sa suporta ni Sukiki. Huwag kang magsalita ng walang basehan. Hindi porket may nangyari ngayon, pwede ka nang magsalita ng kung ano-anong paninira. Hindi ko kailanman siya nilinlang. Walang sinabi na kasinungalingan si Miss Cheng sa bagay na ito. Mula pa noon, hindi ko ito itinanggi. Noong isang araw bago ang kasal, nakipagkita sa akin si Sukiki. Sinabi niyang papalitan niya si Miss Cheng at papasok sa pamilyang Lee. At natatakot siyang baka sa kalagitnaan ay umatras si Miss Cheng kaya ako na lang ang sisisihin. Kaya ginamit niya ang sakit ng aking ina para takutin ako. At pinilit akong aminin sa harap ng lahat pati ang tungkol sa kanya. Sukiki. Hindi ko inaasahang napakasama at tuso mo pala. Ikaw. Huwag mong akalaing makakapasok ka sa pamilyang Lee. Huwag mong sagkan ang pamilya Cheng. Lahat ng ginawa ko ay para sa iyo, para sa pamilyang Lee. Hindi mo ba ako pwedeng palipasin man lang? Ang bawat ginawa mo, alin ba roon ang para sa akin, para sa pamilyang Lee. Lahat iyon para sa sarili mong ambisyon at sariling pakinabang. Ano ngayon ang gagawin ko? Wala ka ng pag-asa ngayon, Sukiki. Kung hindi ka na pwedeng maging lehitimong asawa ng pamilyang Lee, ano na lang ang gagawin mo? Hindi ko rin alam. Kung alam ko lang na haantong ito sa ganito, hindi na sana ako tumulong sa kanya na gawin ang maling pangakong iyan. Ay, Jiang Shaolin. Sa ganitong eksena, hindi pwedeng wala kayo. Kayo naman, magsalita rin kayo. Ang totoo ba ay gaya ng sinabi ko? Ha? Talagang walang elopement na nangyari. Lahat ng ito ay dahil gustong pakasalan ni Sukiki si Sister Lee. Tapos gumawa siya ng sariling kwentong kasinungalingan. Siguradong totoo iyon. Pagkatapos ng kasal, si Sukiki ay nagbanta pa sa amin. Natakot kami na gumanti siya sa amin. Kaya sa sobrang kalituhan, nagpatuloy pa kaming tumulong sa kanya sa mali. Patawarin mo na ako sa pagkakataong ito. Patawarin mo ako, Li Shuchen. Narinig mo na ba ng malinaw kung bakit ako nanahimik? Walang elopement na nangyari. Lahat ng ito ay pakana ni Sukiki. Sukiki. Hindi ka lang sumire sa magandang samahan ng pamilyang Lee. Sinira mo rin ang mas mahina kong damdamin. Mukhang gusto mo talagang mabuhay ng maikli. Talagang hindi mo agad mahahalata kung gaano kapalaaway ang babaeng ito. Oo nga, ang kapal ng mukha. Napakatalinong magplano. Haha, oo nga. Suportado ko lahat iyan. Ako ang nagplano ng lahat sa kasal. Pero ano ngayon? Kung may dapat sisihin, si Li Shuchen ang masyadong matuwid at matigas. Binigkas ko lang ang ilang salita, naniwala ka na agad. Hindi nakapagtataka na nagamit ka ng iba. Sa wakas, inaamin mo rin. Tumahimik ka. Sa anong paraan ba ako mas mababa kaysa sa iyo? Dahil lang ba isinilang kang may lahat na? Samantalang ako, kumakayod ng husto para lang mabuhay. Dahil ba may magandang pamilya ka? Bakit hindi ako sumasang-ayon? Kung gusto mong baguhin ang tadhana, walang makakapigil sa iyo. Pero pinili mo ang pinakabobong paraan. Sinira mo ang iba at sinira mo rin ang sarili mo. Tapos ikaw pa ang may lakas ng loob magreklamo. Ikaw mismo ang pumili ng bangin. Ako lang ang dumaan ng maayos at isinama ka. Wala akong mali. Kung hindi mo lang ako pinigilan na magsikap. Matagal na sana akong naging higit pa riyan. Kung naloko ka ng ganito, kasalanan mo iyon. Ang sakim mo kasi, lulunukin mo na sana ang buong mundo. Napakasakit talaga. Ano ang balak mong gawin? Huwag kayong lalapit.
Tandaan mo, Sukiki, ang mga bagay na pag-aari ko, at ang pagkatao kong tahimik, hindi ikaw ang klaseng basurang iniisip na pwedeng takasan ng gulo. Dalhin mo si Sukiki pababa rito para sa akin. Gusto kong pagbayarin siya sa mga ginawa niya. Ito ay... Shenmo, hindi mo pwedeng gawin sa akin ito. Ikaw mismo ang gumawa nito sa sarili mo. Sukiki. Ginagamit mo lang ako mula pa noon. Naglalakas loob ka pang mag-utos sa likod ko. Sinira mo ang relasyon ko kay Chen mo. Ngayon, dudurugin kita ng tuluyan. Noon, nilinlang mo ako. Hindi kaya ikaw mismo ang sobrang walang tiwala sa sarili. Kaya ka naloko. Walang hiya ka. Ngayon ipapadurog kita. Halika, kahit patayin mo pa ako ngayon. Hindi pa rin mababago ang katotohanang nagtaksil ka kay Chen mo. Ikaw ang pinakamahina sa lahat. Huwag kang makinig sa kanya, kung ano-ano lang ang sinasabi niyan. Array. Array, array. 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 Array, array, array. Talagang bangayan ng aso at aso ang eksena na ito. Nakakapagod na panoorin. Kunin si Sukiki at ilabas dito. Sukiki, anong ginagawa mo? Baliw ka na ba? Walang makakalapit. Sino mang lumapit, papatayin ko. Huwag kayong lalapit. Sino mang umabante pa ng isang hakbang, papatayin ko siya rito at ngayon. Shao Kahn. Kumalma ka muna. Pinatay ako ng dalagang ito. Hindi rin siya palalampasin ni Li Qiang. Sige, gusto ninyong mamatay ako, ha? Kung ganoon, sabay tayong madidiskaril. Tulungan mo ako. Kapag pinatay mo ako, wala ka ring mapapala. Subukan mo kung gusto mo. Ubo ko man iyan, may punto pa rin. Ngayon, kasama ko ang presidente ng History Group, at sabay kaming lulubog. Sulit na rin. Sukiki, pakawalan mo na si President Lee ngayon. May natitira ka pang pagkakataong umatras. Kapag nasaktan mo siya talaga, kahit makatakbo ka pa, hindi ka makakatakas sa parusa. Dadagdagan lang ang kasalanan mo. Oo nga, Sukiki. Huwag na huwag mong sasaktan si President Lee. Aminin mo na agad ang pagkakamali mo. Sukiki, bitawan mo na si President Lee. Huwag mong hayaang mali ang maging mali pa ng lalo. Bakit parang ako pa ang laging mali sa inyo? Wala ba kayong nakikitang mali sa inyo? Nagkasakit ako ng ganito dahil sa panggigipit ninyo. Tama ba? Sukiki, ang habol mo sa kapangyarihan. Ang tusong planong puno ng pagkukunwari. Ang sumire sa akin. Ngayon na wala ka ng lusot at hawak mo pa si President Lee bilang bihag. Gusto mo pang sabay kayong maligtas. Kung ganoon, isasama ko na kayong lahat. Para hindi marumihan ang sarili kong mga kamay. Hayop ka, itikom mo ang bibig mo. Talagang kasalanan mo. Kasalanan mo ang pagbasag sa plano kong sumali sa Lee family. Ang paghulog sa buhay ko sa walang hanggang bangin. Kasalanan mo lahat. Ikaw ang nagtulak sa akin sa ganitong kalagayan. Ikaw mismo ang sumire sa akin. Lahat umatras, kung sino man ang susubok lumapit ng isang hakbang. Papatayin ko siya rito at ngayon. Sino mang susubok lumapit ng isang hakbang, papatayin ko siya, rito. Huwag kayong lalapit, baliw na siya. Huwag ninyong kalilimutan ang mukha niya. Ah, Xiao mo. Alam ko na, nagkamali ako. Hindi ko dapat pinaniwalaan ang mga chismis ni Sukiki. Isa akong tanga. Patawarin mo ako, please. Tulungan mo ako. Bakit ka sigurado na ililigtas kita? Ah, Xiao mo. Kung mamamatay talaga ako dito ngayon, hindi mo rin makukuha ang puso ko. Uulitin ko, last na ito, pakawalan mo ako. Kung hindi, papatayin ko si Li Shuzhen. Pangako, isa ka ring kasabwat, Xiao mo. Tulungan mo ako. Walang pwedeng sumunod, walang sino mang lalapit, papatayin ko siya agad.
Ikaw na walang hiya ka. Dali, kunin ninyo siya. Gagawin ko siyang mas masahol pa sa patay. Papatayin ko kayong lahat. Hindi ko palalampasin kayong lahat kahit mamatay pa ako. Xiao Mo. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Alam kong may malasakit ka pa rin sa akin, di ba? Panda, salamat sa pagligtas mo sa akin. Alam kong may malasakit ka pa rin sa akin, di ba? Nasugatan ako. Tulad noon, pakigamot mo ang sugat ko, pwede ba? At saka, pag-usapan natin ang hinaharap natin. Li Shuchen, matagal nang wala nang dapat pag-usapan sa atin. Hindi ba pwede? Alam kong mali ako. Hindi ko dapat pinaniwalaan ang mga chismis ni Sukiki. Nagkamali ako sa iyo. Ngayon ko lang naunawaan ang pagsisisi. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon, please. Li Shuchen. 李书成， Tatanungin kita, nung unang beses kang tinangkang bitagin ni Sukiki para tumakas ako sa kasal, pinaliwanag ko na sa iyo. Naniniwala ka ba? Na pinakisabihan niya ang iba para lasunin ako ng dumi. Noong nililinis ang tubig, sinabi ko na sa iyo ng malinaw. Narinig mo ba noong hindi mo pa alam ang totoo? 青红皂白， Nung hayagan akong nakipaghiwalay sa pamilyang Cheng, pinapalinaw ko sa iyo ang isang bagay. Ginawa mo ba hindi? 你没有。 Mula ulo hanggang paa, pinaniwalaan mo lang ang mga matatamis na salita ni Sukiki. Paulit-ulit akong nagpaliwanag, paulit-ulit akong naglinaw. Pero sa mata mo, parang ako ang masamang tao. Ngayon lang nabunyag ang tunay na mukha ni Sukiki. Saka mo lang naalala na may kabutihan pala ako, kaya ka lang dumating para humingi ng tawad. Huli na, Li Shuchen. Xiao Mo. Alam kong galit na galit ka ngayon. Alam ko rin ako ay naging malaking tanga noon. Ko ang may pagkukulang sa iyo. Nasaktan ko ng husto ang puso mo. Hindi ko dapat hindi ka pinaniwalaan. Lalong hindi ko dapat hindi pinakinggan ang paliwanag mo. Hindi ko dapat hinayaang matakpan ako ng mga kasinungalingan ni Sukiki. Talagang nagsisisi na ako. Gusto kong sampilan ang sarili ko ng 2 beses. Ha ha ha. Ano? Bakit ka tumatawa? Baka sakaling napatawad mo na ako. Patawarin kita. Nanaginip ka na lang. Akala mo dahil sa ilang sampal mo sa sarili, pwede nang burahin ang lahat. Parang walang nangyari. Ganoon lang. Ang kapal ng mukha mo. Tama ka. 你说的对， Napakalambot nga ng mga sampal ko. Ngayon din, humihingi ako ng tawad sa iyo, at ipapakita ko sa lahat na malinaw ang lahat tungkol sa iyo, mga ginoo at ginang. Ako si Li Shuchen. Formal akong humihingi ng tawad kay Miss Chen mo ngayong araw. Xiao Mo, hindi siya nakatakas. Ang lahat ng ito ay dahil sa mapanlinlang na pakana ni Sukiki para makapasok sa pamilyang Li. Isang planadong kagaguhan. Nilinlang niya ako. Nagkakamali ako sa iyo, Xiao Mo. Labis akong nahihiya. Ngayon, formal ko nang inihahayag na si Chen Mo ay siya pa rin ang aking tunay na mapapangasawa. Xiao Mo. Humihingi na ako ngayon ng tawad sa inyong lahat. Napatunayan ko ang iyong kawalang sala. Patawarin mo ako. Pwede ba? Hindi ako mabubuhay kung wala ka. Patawarin mo ako. Bakit sinasabi mo pa rin na ako ang iyong mapapangasawa? Nagtanong ka ba sa akin? Li Shuchen, hindi lang ikaw manhid. Hanggang ngayon, ang kapal pa rin ng mukha mo. Oo, masyado akong nagmamadali. Ako ang may mali. Kung gayon, gusto mo pa ba akong maging mapapangasawa mo ulit? Lumuhad ka muna bago mo ulitin. Hindi mo ba narinig? Sabi ko, lumuhad ka. Ulitin mo pa. Sige. Basta patawarin mo lang ako. Luluhod ako. Oh. Xiao Ma. Gusto mo pa ba akong maging mapapangasawa mo ulit? Nanunumpa akong bubuuin ko ang lahat ng nasira ko sa buhay mo. Sekretarya. Makinig ka ng mabuti. Ako. Ayaw. 愿 Ko. Turn me your fruit of fire. Xiao Mo. Humihingi na ako ng tawad sa inyong lahat. Napatunayan ko ang iyong kawalang sala, at ipinapangako kong babawiin ko ang lahat ng nawala sa iyo habang buhay ako. Bakit hindi mo ako mapatawad? Ano bang karapatan mo para sabihin kapag nag-sorry ka? Obligado na akong magpatawad. Higit sa lahat.
May utang pa akong dugo na kailangan kong singilin sa iyo. Si Li Shuchen ang sakit sa ulo mo, unti-unti kanyang nilaglag hanggang sa malubog ka. Sa buhay na ito, huwag mo nang isipin pang makakabawi ka pa sa akin. Shuhan. Sandali. Hindi pa ako pwedeng mamatay. Tiyo. Bilisan ninyong sagutin ang telepono. Pakiusap, tulungan ninyo ako. Hindi mo pwedeng basta-basta ipadala ang kuya mo. Sige na. Inaamin kong kasalanan ko. Hindi ko dapat pinaniwalaan ang mga kasinungalingan ni Sukiki. Nagkamali ako sa iyo, pero kailanman ay wala akong balak saktan ka. Hindi ba malinaw pa rin sa iyo ang damdamin ko? Ang damdamin ko. Para sa akin, ang mahigit 1 taon nating pagsasama ay walang halaga sa harap ng mukha at interes ng mga Li. Kaya napakadali mong naniwala sa mga salita ni Sukiki na nagdulot sa akin ng matinding hinanakit at kahihiyan nang tumakas ako sa kasal at pinagtawanan pa ako ng buong Jiangcheng. Hindi. Xiao mo, totoo, nagsisi na ako. Hindi ko dapat pinaniwalaan ang mga sabi-sabi ni Sukiki. Alam kong mali ako. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Sige, anong pakialam ko kung magsisi ka pa o hindi? Sinabi ko na sa iyo, mula nang piliin mo si Sukiki, at talikuran ako sa sandaling iyon. Tayong dalawa ay tuluyan ng walang ugnayan. Chen mo. Talagang ayaw mong tumanggap ng mabuti. Gusto mo ang parusa. Ako si Li Shuchen. Ay handang ibaba ang aking pride ngayon para humingi ng tawad sa iyo. Naibigay ko na ang lahat ng mukhang dapat kong ibigay. Akala mo ba? Hindi ko kayang ipilit na pakasalan ka. Sino ka ba? Para sabihin hindi ko kayang gawin iyon. Sinasabi ko sa iyo, mapapasaatin ka rin. Yung malaking puhunan na ipinuhunan mo noon sa History Group ay nagpasiklab na sa taas ang mga staff ng History Group. Ngayon, hawak ko na ng mahigpit ang inisyatiba. Ano ngayon? Sa tingin mo ba natatakot pa ako sa iyo ngayon? Ang pagpapakasal sa iyo ay isang salita ko lang. Kung ako ang may kontrol, ikaw na mismo ang magiging akin. Bakit ka nandito? Kung hindi ako dadating, dapat ko bang panoorin lang ang walang utang na loob na ito, at ang dugong itim mong gawa, habang inaapi mo ang mahal na anak ng pamilya namin? Hahaha, at dahil nandito ka, ano ngayon? Ngayon, ang Li Group ay hindi na katulad ng dati, sa buong Jiangcheng. Ang gustong gawin ng aking pamilyang Li. Walang sino mang mangangahas na hamarang. Tama ba? Kung ako ang pangunahing shareholder ng pamilya mo, at basta ka na lang tatanggalin sa pwesto, at palalayasin ka sa board of directors, ganyan ka pa rin ba makipag-usap sa akin? Imposible. Kailan ka pa nakapasok sa Li Group namin? Walang imposible. Sa Jiangcheng, walang hindi kayang ayusin ng pamilya namin, Cheng. Ang utang mo sa anak ko, panahon ng bayaran. Hindi ako naniniwala. Ang board ko ay hindi ako pagtataksilan. Ang mga kalat at mababang uri mong pakane kay Sukiki. Nakikita ng lahat. Akala mo ba? Mayroon pa bang patubo sa tabi mo sa board of directors? Maraming salamat, Ginoong Go, sa pagsang-ayon na idaos ang pagpupulong na ito. Ang proyekto ng Aogwam, sinubukan namin at nasiyahan kami. Pero ang seremonya ng paglagda ngayon, baka hindi na umabot ang oras, kaya magtakda na lang tayo ng panibagong petsa. Sige, salamat sa pagpapasensya. Handang pumirma ang Aogwam anumang oras. Ang pagpupulong na ito ngayon ay sinadya rin ninyong idisenyo, hindi ba? Tama, espesyal pa nga akong naghanda ng isang piging para sa iyo sa Hongmen. Masarap ba ang lasa? Xiao Mu. Hindi ka pwedeng umalis. Ako si Li Shuchen, kaya kong talikuran ang lahat, pero hindi ako pwedeng mabuhay nang wala ka. Huli na ang matinding pagmamahal, parang damo lang na natapakan. Li Shuchen, manahimik ka. Hindi ako kakain yan. Mula ngayon, tayong dalawa. Magkahiwalay na parang ilog at balon. Xiao Mu. Xiao Mu. Wala na, tapos na ang lahat. Wala na.
Talagang wala na. Ako ang Sam Iris sa Xiaomo. At nawala ang tiwala ng Citigroup. Lahat ay nasayang ko. Papa, Mama, huwag kayong mag-alala. 现在所有的事情都 Lahat ay nakatakda na. Si Li Shuchen at Sukiki ay nagbayad na rin ng nararapat na kapalit. Ngayon, panahon ko na rin bitawan ang nakaraan at magplano ng maayos para sa sarili ko. Ang pagpunta mo sa ibang bansa para mag-aral ay pangarap mo, Xiaomo. Noon, naantala dahil sa kasal mo kay Li Shuchen. Ngayon, wala pa ring huli para balikan ito. Oo, dahil nagpasya ka na. Suportado ka namin ng papa mo. Piliin mo ang sariling buhay mo. Ang pamilya ang pinakamatibay mong sandigan. Salamat, Papa at Mama. Papa, Mama. Aalis na ako. Ingat kayo. Li Shuchen. Sukiki. Ang dating mga saman ng loob at alitan. 一笔勾销。 Sa pagkakataong ito, mabubuhay ako para sa sarili ko ng tunay. Patungo sa isang pag-asa na para sa atin. Na bagong bukas.